Messenger. Okay. So anyway guys, so pasensya na kayo, nagkaroon kami ng problema, no? So hindi mag-meet yung connection namin ni JM. JM. Ano mo lang Check ka ba dyan, JM? Si JM Siasan po sa mga JM. Wala kang headset? Wala akong headset. Sige, wala akong headset. I-tone down mo na lang yung monitor. Lakas eh. Feedback tayo. Ay, wait. Okay, so alam niyo, importante yung pag-usapan din natin itong Casimero fight. Kasi po ano eh. No? Siyempre, kababayan natin yan. At gusto natin malaman kung ano yung susunod. Kaya mo hinaan yung volume ng cellphone. Okay. Kaya hindi kita maririnig eh. Kapag... Diba? Ayan. Sige. Adjust na tayo. Okay, so JM. Ano ibig sabihin itong pangalan ni Casimero? Well, first of all, I think it's a really good win for General Casimero. A much-needed win. Tulad na napag-usapan natin, brothers, before this fight. It is something that he needed kasi given nga yung naging takbo ng kanyang career since 2021 that he hasn't had an impressive performance since joining this Japanese promotional outfit na Treasure Boxing. The last time we saw him before this fight, inside the ring was against an inactive Yukinori Oguni, and that ended in a technical draw. A lot of people thought that it was a showcase fight, supposed to be an audition para sa laban kay Naoya Inoue. Kaya lang nga, ang nangyari na lang, nauwi iyon sa technical draw after they had an accidental headbutt. So ito, a year after that, bumalik siya sa Japan. He took on this former world title challenger na si Saul Sanchez. People thought that he was going to at least get a tough fight. He will be tested here. Pero Casimero proved people wrong, and nakita natin, no? Easy work kay General itong Saul Sanchez na ito. Pero anyway, magpipidback tayo yan. Gusto ko sana ipamute tayo, pero okay lang. Hirapan ka pa. Pero tingin mo ba may way na to pabalik Naoya Inoue si General? You know what, brother? Pinag-uusapan namin to kanina ni Attorney Ed Tolentino eh. Itong this Naoya Inoue fight, personally, I don't think that's going to happen anymore. Okay? Kasi ang daming problema, layers after layers, roadblock after roadblock. Unang-una first things first. Itong naging laban ni General Casimero kay Saul Sanchez, that was the last fight in his promotional contract with Treasure Boxing. So, unang-una, gusto ba ng Treasure Boxing promotion i-resign yung General Casimero sa kanila? Kasi unang-una, brothers, titignan mo yung naging takbo ng promotion nitong kay General, both parties failed to deliver eh. 'Di ba? Nung sumali dito si General Casimero, he requested for names. Okay? He requested for Raiz Alim, he requested Donaire, Naoya Inoue, and Luis Neri. Ang nakuha niya for not so much of a big name. Yung iba nga talaga, parang hindi mo akalain na nag-i-exist pala kasi talagang, wasn't in the picture when it comes to big fights. Nangyari itong Saul Sanchez fight, which is the last fight in his contract sa Treasure Boxing promotion. Itong naging problema dito, partner, na tatandaan mo kahapon he failed to make weight. He failed to make weight for this fight, and nagsalita yung Masayuki Ito. Sabi ni Masayuki Ito, talagang there's no chance anymore. He doesn't deserve a fight with the champ Naoya Inoue. So the first question there is Treasure Boxing still willing to resign General Casimero after that incident? Kasi sa Japan po, so yung honor and discipline nila dyan, they take making weight very seriously.
And historically speaking, brothers, no, kung titingnan mo ang track record ng JBC, which is yung nagpapatakbo ng boxing sa Japan, ito ang Japan Boxing Commission, titingnan mo ang track record nila, whenever a fighter misses to make weight, nagsususpend sila eh. So potentially, John Riel Casimiro could potentially, okay, face a suspension after this incident. Kung titingnan mo, usually 6 months to a year. So if he's going to fight Naoya Inoue, let's just say mangyayari yun, where is he going to fight him? Unang-una, I mean, it can be in Ormoc. Hindi naman pwedeng sa Ormoc, di ba? I don't think he's going back to the US because Treasure Boxing, I don't think he will be promoting anytime in the US. So nakikita mo, ang dami, roadblock after roadblock, ang daming potential hindrances nitong Naoya Inoue fight eh. Kasi ako, honestly, Snow, yung kasabihan nga, I think that ship has sailed. I think you should move on and just look for other fights at this point. Saka may ano pa, may araw pa nakokontra sa kasi ito. I don't think Araw would want to race Naoya Inoue sa nothing to gain fight. Exactly. I mean, ang dami. Look, for the record, I've always believed that Naoya Inoue is going to beat General Casimiro eh. I've always said and I've always felt that Naoya Inoue, not because General Casimiro is a bad fighter, but I just really think that Naoya Inoue, is a special fighter. I just think he's one of a kind. Pero alam mo yun, itong dalawang ito, they should have seen each other inside the ring. Alam mo, brothers, no, unang pagkakataon, balikan natin back in 2020, maglalaban na itong dalawang ito sana. And then the pandemic hit, okay? Yung laban nila supposedly scheduled sa US. Alright? Ang sabi ni Naoya Inoue, okay, ganito, Team Casimiro, I am willing to take a pay cut para lang mangyari itong laban na ito. Team Casimiro naman, sabi nila, no, we're not taking a pay cut, so the fight was scrapped. And the fight was scrapped. So he ended up fighting Duke Micah sa Showtime Boxing. And hindi mo rin naman masisi yung Team Casimiro at that time. 'Di ba? Kasi why would they take a pay cut? Sobrang big fight naman. And talaga naman yung direction at trajectory ni General Casimiro nung time na yon, they were really targeting a fight with Naoya Inoue. Okay? Fast forward sa nangyari, he parted ways with his old handlers, and yun na nga, dapat didepensa siya ng kanyang WBO World Bantamweight title against Paul Butler, but hindi naman natuloy. Una, nagkaroon siya ng emergency, nagkaroon siya ng gastritis of some sort a day before weigh-in. He was taken to the hospital. The second, 'di ba, sa mangyayari dapat sa UK, nahuli siya ng triple B of C na gumamit ng SONA, which is hanggang ngayon pinagbabawal dun sa bansa na yon. So those are two chances. Kung naitawid, alam mo, yung Paul Butler fights, no? Yung laban na yon, wawasiwasin lang ni Casimiro yun. Easy fight sa kanya yun. Napakadaling laban sana sa kanya nung Paul Butler fight. And that was during a time na yung Naoya Inoue ay naghahanap ng 4 na belt sa 118-pound division. So kung gusto ni Naoya Inoue na maging undisputed champion at 118 pounds, dadaan siya kay Janriel Casimiro. But no, yun na, nangyari and now here we are, and I think that ship has sailed. Okay. So saan kaya what's next John Riel? Ngayon, partner, unang-una tignan muna natin kung what's he going to do? Is Treasure Boxing Promotion going to resign him? Kasi if ang pagbabasihan natin is yung mga naging comments and reaction ni Masayuki Ito kahapon, obviously he wasn't happy. He said that he was disappointed that he won. Bago yan after this fight? Wala pang statement from Masayuki Ito eh. Wala pang statement from Masayuki Ito. And wala pa ring wala pa ring decision or wala pa ring news coming out of JBC if they're going to hand down a suspension dito kay General Casimiro. Hopefully hindi na. Kasi if we are really looking for a fight with Naoya Inoue, I think that's a fight that can happen in Japan. Pero at the same time, partners, no, may mga nakalinya na eh. May nakalinya na kay Naoya Inoue. They are planning to go back to the US, I think, around February or April. And according to Hall of Fame promoter Bob Arum,
he's going to have Naoya Inoue fight a significant name, a big name in the US. And then andyan pa ngayon yung sinasabi nilang WBO mandatory kay Naoya Inoue, which is si Sam Goodman. So, alam mo yun, kaya nga sabi ko, whether he resign, pwede naman siya. I hope that John Riel Casimero continues his career, but they should really not focus on getting the Naoya Inoue fight because there are plenty of fights out there for him, and yung Naoya Inoue, I think, will be a very tough to make. What about going back to Manny Pacquiao's Cup? Although, as we all know, si Ito, kinausap din itong si MP Promotions president, no? What's his name again? Sean Gibbons. No? Si Sean Gibbons, no? Na tingin mo ba may chance yan mabalik kay Manny? Nakamit ka? Yeah. You know what? I don't like, sabi ko nga, never say never. Boxing is a business after all. I don't know if they can patch things up kasi medyo naging malala yung naging alitan nung MP Promotions President Gibbons and General Casimero. I don't know. I can't tell. I don't want to say I don't think it's possible. I don't want to say never. Pero at the same time, isa pa yan. Medyo mahirap yan. That's like going back to MP or patching things up with Sean Gibbons might be just as tough as getting a fight with Naoya Inoue. So worst case scenario for John Riel, hindi na siya i-renew ng Treasure Boxing. Saan siya tatakbo? That's a very good question. Ayan ngayon ang aabangan nating lahat kasi if he's not going to get picked up by Treasure Boxing Promotion after everything that's happened, okay? Kasi ano na yan, partner meron ng, di ba, may asterisk na sa pangalan yan eh. Di ba, yung mga violations niya, yung mga blunders niya, di ba, of all places, the guy missed making weight sa Japan. Talagang sa Japan, yung honor and disiplina nila, talagang nagre-reflect sa boxing nila, talagang nagsususpend sila. So, I don't know where he's going at this point. Kung in case lang na hindi siya i-renew ng Treasure Boxing, I'm sure he can get a fight. But whoever is going to pick it up, which promotion, I cannot tell right now. Problema kasi dito si Casimero, he's a good boxer, he's a natural fighter. Kaso yung discipline ng question and that he keeps on insisting na wala siyang conditioning coach, wala siya talagang natural coach, 'di ba? Yung kapatid niya laging si Jisun ang laging nasa paligid niya. And mukhang ill-advised din ang kanyang kampo itong si John Riel. And aside from, masyado siyang bine-baby ng mga supporters niya na I don't know kung mga trolls yung mga yon, na parang pinapalaki ng masyado yung ulo niya at pinapaniwala itong si Casimero na tama ang lahat ng ginagawa niya. No? So, yan yung isa sa magiging magiging requirements din para i-sign up ka ng isang boxing promotion no? And let's face it, no, maganda yung naging huling laban niya. Ang tanong lang dito is may mga promoter kaya ang susugal considering na loose cannon itong si John Riel Casimero. Ito si JM2K10, sabi niya si Turkey Alakshi, maganda tong niya, suggestion niya. Do you think ang isang Saudi promoter would hire somebody like Casimero? Honestly, I don't even know if Turkey knows this guy. Probably not. Alam mo kasi yung Turkey, ang ginagawa niya ngayon, this guy, being touted by many in the indices, the savior of boxing, he's after the big fights. And when I say after the big fights, yung mga superstars, we're talking about the likes of Canelo, we're talking about the undisputed showdown between kanina, yung kay Arthur Beterbiev and Dimitri Bivol. No? So, andun siya, he's looking to promote up there in weights and talagang superstar. Casimero is well known in the Philippines but he's far from being a superstar, partner. As evident kanina, 'di ba? Nung lumaban siya sa Yokohama, it was a 3,000 seater pero nakita mo naman half empty. I don't even know if they were able to fill half of those seats. The last time na nasa Japan siya, he was being hyped, he was given a lot of promotion. Hindi rin nila napuno yung venue. And if I have to say more, even nung nandito siya sa Okada, sa Manila, sa sarili nating bansa, 1,000 seats, he wasn't able to fill the Okada ballroom with that. So I don't in that regard, paano mo nga ba ibebenta General Casimero kay Turkey? I don't know, but
chances are he doesn't even know General Casimiro, and I don't like his chances of being picked up by Turkey. Nawala yung audio mo, Snow, ah. Nawala yung audio. Nawala yung audio. Naka-mute ka. Yan. Yan. Mo ba si General Casimiro promoter sa kanya? Well, look, having General Casimiro is I think is a double-edged sword, eh. 'Di ba? He has social media following, even though na kung titignan mo naman yung demographics ng following niya, it's hard to translate to attendance kasi yung demographics ng following niya, if you check it, nasa masa side siya. So these are the people who are not really going to the fights, pay tickets and go to the fights, or nor they would buy pay-per-views, no? But he can promote. Given the right team, given the right PR strategy, it could work. Pero a lot of things are in there's a lot of moving parts, eh. So sabi ko nga, kung sa laban at laban lang, hindi naman siguro kahit na maano siya din sa Treasure Boxing, hindi naman siguro mawawala ng laban yan. But who would want to manage him? Who would want to take risk on a guy like General Casimiro? At this point, hindi ko alam, partner. Kasi ang titingnan mo naman lagi when it comes to boxing, titingnan mo, of course, dapat doon ka sa West nakatingin, eh. 'Di ba? Sa US. Top rank, Golden Boy, the Zone, do we even think he has a chance of making it to those promotions at 35 years old, partner? I think he's turning 36 in February, early next year. So it's hard. So I just hope, I just really hope at this point that it actually works out between him and Treasure Boxing Promotion. Okay. So ito, nadidinig mo ako, Idol? Nadidinig mo ako? Okay. Yes. Okay. Ito, medyo umayos yung system ko. So, pero yung bang panalo niya kanina para makakuha siya ng magandang fight palapit sa World Championship. Okay. So, sorry brothers, no, medyo naging choppy yung audio mo doon. You're asking about if this could get him a World Championship fight? Okay. Okay, first things first, sa kanyang division, supposedly ang division niya kasi ngayon super bantamweight, 122 pounds. Even though he didn't make that weight. So he was not a super bantamweight in this fight, okay? If he actually wants to get a championship fight, there's only one world championship fight naman dito sa division na ito, eh. And that's Naoya Inoue. Kasi hawak ni Naoya Inoue ang WBC, WBA, WBO, and IBF World Super Bantamweight titles. Kaya nung sinasabi ko sa'yo na kailangan niya munang patunayan na World Championship cover siya, pakita niya man lang sa performance. Kasi Naoya Inoue, pound per pound fighter yon. So, in this division at the very least, kung gusto niya ng world title fight, dadaan siya sa isa't isang tao lang, eh. And that's Naoya Inoue. Paano? How are they going to make that fight? If they want to force Naoya Inoue into fighting him, one thing is pwede nilang gawin, kailangan maging number 1 contender si General Casimiro and in one of the 4 sanctioning bodies, and one of those 4 sanctioning bodies would have to hand down a mandatory kay Naoya Inoue, which is ganun na nagiging trajectory. What about sige, partner. Yeah, what about going up to the featherweight? Honestly, bro, mahirap na sa 122. Honestly, bro, I don't like him going to featherweight, eh. Kasi Casimiro is what, 5'4"? I think he's maxed out at 122 pounds. Before this fight, makikita mo naman, that he doesn't, at least sa previous fights, he doesn't seem to carry the same amount of power dito sa na to. Even though yung power na pinag-uusapan natin, nakita naman natin kay Saul Sanchez. But then again, mind you, partner, Saul Sanchez is not a super bantamweight. That is also a 118-pounder na umakyat sa 122. In fact, kakalaban lang nito this year, lumaban lang ito ng world title, sa 118 pounds. So he's better at 118 than 122. So going to featherweight,
at 126 pounds might be too much of a stretch. Kaya very tricky at very tough ang position ngayon nitong General Casimero sa totoo lang. Pero tingin mo bakit ba't may problema siya sa super bantam? Pero hirap naman siya, Pedro. Saan natin itong bata mo? Sorry no, naging choppy yung line biglang in and out yung audio. Yes, go ahead. So hindi pwede sa Pedro at wala naman siya makukuha maganda sa super bantam. Ano dapat gawin ito? Well, una-una, Snow, he is a boxer and he makes a living out of fighting. Kung hindi, yun nga sabi ko, kung hindi niya makuha yung Naoya Inoue, there are plenty of fights out there for him. I think he should stay at 122 pounds. Alam mo, look, kita naman kanina it's not too late for General Casimero. If only his team will be more open-minded, kuha sila ng mga we're not even asking him, people are not even asking him or telling him to fire his own brother and trainer, no? Pagdagdag lang naman kayo ng training if they can be open-minded, he can stay here at 122. And also, Snow, tandaan mo, General Casimero, Naoya Inoue, is already looking to move up to featherweight. He's been talking about moving up to featherweight. So kapag umakyat na sa featherweight, umakyat na sa 126 pounds, ano mangyayari? Babakantihin niya yung belts and there will be 4 world titles up for grab for the entire division. Which was, ganun naman yung nangyari nung iniwan ni Naoya Inoue yung 118 pounds. At ganun din ang mangyayari dito sa 122. I think if you stay here, stop focusing stop obsessing on getting a fight with Naoya Inoue and just focus on yourself and your training kasi kung maibubuga, magaling at maibubuga pa naman talaga tong General even at 35 years old. Okay. So anyway, salamat sa iyo. Bob Arum, what about a chance of him being picked up by Bob Arum? I don't see it right now, partner, kasi ang hirap. How do you even sell a guy who is 35 years old and coming off a fight where he was overweight? Diba? I don't know. If his manager can pull it off, then great. If not, I don't know. It's hard it's a hard sell right now. And again, he doesn't even draw that big of an audience. Kasi again, if you will look at the demographics of his following, these are the fans that don't buy pay-per-views and don't go to the fights. Kaya nga laging half empty yung arena tuwing lumalaban siya, di ba? So Bob Arum, I'm not sure about that partner. Okay. So sabi ni Mike 7, puro tayo negative about General Casimero. Ang problema ho kasi let's face it, let's be broad-minded, medyo negative ho talaga yung nangyayari sa kampo nito si Casimero and hindi naman ho siya mapapasok sa butas na to na kanya pong kinalalagyan ngayon kung hindi ho naging matigas ang kanyang ulo to begin with, di ba? Isipin mo na, Pacquiao ka na, di ba? Nagkaroon ka pa ng problema. Tapos ngayon, may problema ka na naman with Treasure Boxing Promotions, no? So ang ating aabangan dito is kung i-renew siya o hindi. Pag hindi ho siya i-renew, binibigay lang ho namin sa inyo kung ano yung mga posibilidad na mangyari kay General Casimero no? So wag niyo ho kaming pasukin dito, at i-troll niyo ho kami dahil kami diretso ho kami nagsasalita about General. Concern lang din ho kami kasi sayang ho yung career ng boxer natin. Isipin niyo puro kagaguhan ang pinagagagawa sa buhay, lahat ho ng mga vlogger inaaway, lahat ho ng mga reporter hindi nagpapa-interview, meron po siyang sariling mundo, nagyabang po siya na nasa tamang weight na siya, nagkakakain pa raw ho siya ng lansones. So ano nangyari kanin sa weigh-in kahapon? 'Di ba? So alam niyo, respect begets respect. No, so yung pong yan pong mga boxing promoter na yan, especially yung mga nasa Japan, yung mga nasa Japan na yan, paro kayong pumasok sa Sogo sa tindi ng disiplina ng mga yuyuko sa inyo yan Tapos ganito yung ibibigay ninyo sukli, di ba? Kasi kung tutuusin ako as I see it yung Treasure Boxing na ang hulihong nagtitiwala at nagbibigay ng break dito po kay General Casimero, tapos naging ganyan pa ho yung magiging resulta natin. So ito, sinasabi ko sa inyo ng diretso, abangan natin ang magiging desisyon ng Treasure Boxing
Pag hindi mo siya ni-renew, malaking problema po ito for Jandrel Casimero. Kahit napakagaling mo, no, na boxer, no, kahit kaya mong patulugin si Naoya Inoue in your own right, no, kung wala kang magiging promoter, kung walang magfi-fix ng laban mo, walang mangyayari sa karir mo. 'Di ba? Saka partner, ito lang isipin nila, ha? If this guy is going to get picked up by Top Rank, when he parted ways with MP Promotion, ba't hindi pa siya pinuha ng Top Rank noong 2021, 2020, 2022? Why now? Ano, hinintay ng Top Rank tumanda siya. Diba? Hindi naman po yung ganon. So, like I said, alam mo pre, ang maganda nga itong kinalalagyan ni Jandrel ngayon kasi nagse-self-destruct sila. Tapos kung ako yung isang promoter ng isang fighter, pwede kong kunin to kasi alam ko na medyo dito nasa level talaga nung scientific na may mga nagtuturong natural na condition coach. Diba? Pwede ko kunin kaso ayaw siyang more risk na kukunin siya, walang game. Yeah, there's, like I said, having him on board is a double-edged sword. Mahirap, madami naging problema, maraming nagiging issue. Yung talent ng tao, hindi natin madedenayan. Napaka-talented, napakagaling. Pero, maraming bagaheng dala. So, whatever he does from here, wherever he goes from here, kung i-renew man siya ng Treasure Boxing or not, we'll find out. I guess we'll find out in a few days, if not a few weeks, partners. Yeah. Ang pinakamaganda dito na move na gagawin ni Jandrel is to fire his brother. Huwag niya muna ilagay sa paligid niya yan. Kasi yan yung nagiging gulo, yan yung nagiging distraction for him. I don't know if you agree with me. Yeah. Ako lang I think he still needs his brother Jason there. I think may matutulong pa rin si Jason, pero he has to add additional heads. Kailangan lang magdagdag ng experience at talino sa team nila. 'Di ba? Hindi naman sa speaking of his brother. So, napanood mo ba yung weigh-in kahapon? 'Di ba? Tumungtong po sa timbangan. Yung Jandrel Casimero, anong ginawa nung kanyang kapatid? Pumapalakpak pa. Siguro akala nung kapatid niya nakuha yung timbang na 122 pounds only to find out that he is 124. I don't know what to make of that. Hindi niya ba alam na ang fighter niya ay overweight going to that weigh-in, o hindi ba siya marunong bumasa ng scale? I don't know, and I have nothing against him. Pero the fact na andun ka, nagagawa mo pang pumalakpak at overweight na yung kapatid mo, ano yun? 'Di ba? Partner, speaking of not too long ago, merong Hapon na nag-commit ng suicide because he failed to make weight. Ganun sila kasi sobrang shameful sa kanila yun eh. Sobrang embarrassing sa kanila. 'Di ba? Na hindi makatimbang. Kaya ganun na lang din yung embarrassment nung naramdaman ng kanyang promoter sa makita niya na hindi nakakuha ng timbang ito. Sabi niya nga, I have warned you so many times. Dinala kita sa Japan ng napakaaga. Meron ka staff dito, may driver ka pa para and yet he failed. Pero bakit check ng promoter yun? That's another thing. Bakit kaya wala? Well, to be fair, partner, yung sa pagkuha ng weight, hindi naman na trabaho ng promoter niya yun eh. Hindi naman na trabaho ng promoter niya yun. That's with his team, that's his training team. Pero ang medyo hindi ko nagustuhan kasi doon sa sinabi nung Jandrel na hindi naman to World Championship fight. Kaya parang ang sinasabi niya, hindi na siya nag-effort kumuha ng timbang. Well, the point is, you signed a contract. Kasi ang sinasabi niya kanina, ang trabaho niya daw, knockoutin niya yung kalaban. Well, that's true. It's your job to perform. Pero at the same time, it's also part of your job to make weight. You signed the dotted line eh. Yeah. From the very beginning. Anyway, I don't alam ko masyado for you. So, what about what's the next best fight for kung walang Inoue? Marlon Tapales? O si Jonas Sultan? I won't mind seeing him against Jonas Sultan, pero si Casimero is coming off a first round knockout win, and Jonas Sultan is coming off a first round knockout loss. So I don't think it's a good match right now. Hindi yan kakagatin ng mga tao. You know what, partner? I think a possible fight for him right now is yung kanyang
undercard kanina. Si Filipos ng Itumbua, ayun yung kalaban niya sa Okada. Binigyan siya ng magandang laban nun. In fact, medyo nabalagbag si Janriel dun eh. Pinatikim siya ng Itumbua. That guy fought on the undercard kanina, won via first round stoppage against his former opponent. So andun yung storya, former opponent Uguni na medyo pinatikim din si General nung last fight. So if Treasure Boxing is to promote his fights moving forward, baka nakikita kong direction nito, baka they might be going for a rematch between Filipos ng Itumba and General Casimero. Especially yung ng Itumba, he's eager to step in the ring again with John Real Casimero, partner. Alright, partner, maraming kanina napag-usapan natin ito. Puro ginaya, no? Tantong Ryan Garcia situation. Wala, yung Ryan Garcia, ayun talaga sinadya eh. Ito, I don't think na sinadya nila eh. 'Di ba? I don't think, just look at their faces. Si Ryan Garcia, okay sa skill, ng troll pa, uminom pa ng beer eh. 'Di ba? Beer yun, bote ng beer yun, pero sabi niya parang iba yung sinabi niya, parang hindi raw beer yun. Whatever the case was, 'di ba? Ryan Garcia intentionally did it. These guys, they were clapping, the look on their faces, I don't think they intended that. So I don't think this is a Ryan Garcia. Okay, thank you so much. Idol JM. Ako naman kailangan mo, tawagan mo rin ako. Yes, of course. Siyempre, maraming salamat and I'm glad to share the platform with you, brothers. No. Thank you so much, JM. I'll see you tomorrow. Okay. Thank you, bro. Good night. Idol JM. So, isa pong well-known boxing anchor, no? Si JM, no? Anyway, okay. So, lipat tayo sa next topic natin, ha? So, pasensya na ko kayo. Nagkaroon tayo ng problema kanina. So, hindi rin ako makapag-commercial break ngayon. Okay, pwede na pumasok yung ibang mga gusto makipagkwentuhan, no, sa amin, no? At nang sa gayon, mapag-usapan natin yung iba pang mga topic, ha? Okay? So, ayan, nakasipi ka pa rin, bossing. Nakasipi ako, Cherry Ace. Wala na akong magagawa, no? Nag-aahang talaga yung system natin. So, hindi ako makapag-b-roll, hindi ako makagalaw sa ating live, no? Sabi ni Carl Pintero, it's Kuya Pops time. Okay. Ang ganda ng mga laro kanina, sabi ni Joshua 21. No nga po, no? So, lipat tayo sa game number 3 kanina. No, i-dissect lang natin. Actually, hindi ko napanood yung game 1, no? Pero mukhang maganda rin yung naging resulta noon pong showdown ng Ginebra at saka ng San Miguel, kung saan ang Ginebra po is now at the driver's seat, no? 2-1, no? Habang ang Rain or Shine at Talk and Text tabla rin 2-1 din, no? Same setup, no? With Ginebra and San Miguel. Although lamang pa rin po ang Talk and Text, no? They were hoping to score a 3-0 lead, pero doon natin nakita yung poise ulit ng Talk and Text, no? But good thing, no, yung Rain or Shine was able to come up with a perfect stop on RHJ doon sa dying seconds ng laro, no? And at least, no, at least ang maganda ho doon sa laban kanina is lumabas na po yung poise, no, sa endgame nito pong Rain or Shine na gustong mapiga nito pong si Coach Yeng Giao sa kanya pong mga players. Okay? So, ito na. May mga gusto na akong pumasok. No? Silipin natin. Pintahan natin kung sino-sino sila. Si Densuko at saka si Kuya Pops. Okay? Kuya Pops, gandang gabi sa'yo. Okay? So, nag-messagean pa kami ni Kuya Pops kagabi. No? Sabi ko sa kanya, medyo hinay-hinay lang, no, para hindi ho siya nababash ng mga viewers natin. Okay, Densuko, kumusta ka na? Ano masasabi mo sa dalawang laro kanina? Let's start with Ginebra and San Miguel. So, tingin mo ba nagbigayan pa rin? Ako, tingin ko, yun na yan. Hindi na. Ha? Lahat Hindi ng na mga nagbigayan. pinag-usapan natin kagabi, yun ang lumabas sa laro kanina. Oo nga eh. Yung tingin ko, di ba sinabi ko na yung 2 days ago, nung nagsabi ako sa'yo, di ba, kung sino yung mananalo ng Game 3, yun na yun eh. Tingin ko. Kasi yung kanina, mukhang hindi nabigayan yun. Kasi talagang, doon na makikita kung sino talaga yung imamatch sa kabila. Kasi nakita yung weakness ni alam na nila yung weakness ni Fajardo eh. Tsaka mukhang mahina ngayon si Fajardo, parang na-check na siya for this series. Kasi
mostly post lang naman yung mga ginagawa niya, tsaka pasa-pasa lang. So pati yung mga shooters ng San Miguel kanina, na-check na rin sila Terence tsaka si Marcio. So yun. Tsaka maganda partner yung Holt, no? Tsaka Brownlee, no, conniving, no, to escape yung win para sa Barangay Ginebra. That's a good indication sa magiging kwento pa nitong series na ito, no, ng dalawang koponan. Di ba, Dinsuko? Oo. Saka yung Maverick Camisi talagang parang pansin ko, parang tinatago lang yung laro pero saka yung RJ Abarientos, di talaga pa tumotodo Talagang pumupukpok lang muna si Brownlee sa umpisa, then maglalaylo sa mga third and fourth, tapos biglang banat ulit. Yung Holt kasi hindi mabasa yung laro kasi medyo minsan off yung shooting, tapos minsan nagdidepensa lang. Tapos pagka talagang kailangan talagang umopensa, talagang kumakana rin talaga. Yeah, sabi ni Jerry Ace, mas maganda raw na Ginebra nang papasukin para makapagpahinga na si Junmar for Gilas, baka mapuruan pa. Ito ang kwento dyan. Mas marami yung Gilas ang nasa Ginebra. Baka nakakalimutan ninyo. Diba? Diba, Jerry? Mas maraming Gilas sa Ginebra. Brownlee, Japet Aguilar, di ba? Scotty Thompson. Di ba? So, pero sa tingin ko dyan, Idol, kasi di ba meron tayong sa November na Gilas na na event. Kalaban dalawa, Chinese Taipei ata, tsaka isang team pa So, malamang sa malamang dyan, na yan bibilisan na ng SMB yan, teams. Yung Ginebra na yan. Kumbaga kung sino na yung talagang capable talagang makalaban dun sa kabila between rain or shine. Kasi gagawin niya tingin ko yung sa rain or shine tsaka sa Talking Text. Talagang dikdikan yan hanggang game 7 yan Kasi parang parang ang gagawin ng San Miguel dyan, kung sino man yung mapili nila, yung kung sino man yung mapusuan nila dyan sa kalaban sa kabila, talagang dapat medyo hindi ganun kabugbog para at least kayang-kaya nila makipagdikdikan yun sa kabila. Kasi yung sa kabila na yan, yung rain or shine tsaka talk and text, mapapagod talaga sila dyan, sigurado Kung papahabain pa nila tong series na to between Ginebra at saka yung San Miguel, tingin ko pagka dumating yung series na talagang kung sino man yung kay Rain or Shine or kay Talk and Text, talagang doon madidrain sila sa series na yun. Kaya nga. Okay, Kuya Pabs! It's Kuya Pabs time! Ano masasabi mo sa laro? Napanood mo ba yung dalawang games kanina? Pag-usapan muna natin ng Ginebra at saka itong San Miguel. Ano masasabi mo? Kuya Pabs time. Kuya Pabs, nakamute ka. Pindutin mo yung mute. Nakamute ka! Okay na. Ay, sorry sa mga nandyan. Ganda gabi sa inyo. Kumusta? Kapatid na Dinsuko, kumusta? Ganda gabi. Basta din, Idol. Ayan. Ang tanong, ano daw po ba ang masasabi natin dyan sa laro kanina ng San Miguel at Ginebra? Wow, I love it, Idol Snow. Parang nasa perya lang, boss Okay. Sa letra ng Letrang B, 69, paborito ko to. Hindi, tingin ko niyan, nangyari kasi, di ba may window tayo ngayon na darating na 21 ba yun? November 21? November 21. Oo. Ang feeling ko dyan, ito si Fajardo, di ba dati, iniisip natin na pag pinapasok mo palagi yan, matatalo talaga yung Ginebra. Pero kanina, napansin ko, medyo pinahinga siya ng konti sa second quarter. Yung first 2 minutes o 3 minutes, pinahinga siya. Kung mapapansin din natin, gumanda yung laro ng San Miguel. At lumamang pa nga sila halos Ngayon, kung ito kasi si Fajardo, dahil nga may darating na laro, at nung nakaraan, di ba, muntik ma-injure siya, muntik magka-injure Ang aking take dito, San Miguel at mukhang pinakiusapan niya na hinay-hinay lang muna siya. Sayang naman kasi yung laro natin sa national, kapatid na Dinsuko, Idol Snow. Kasi kung ito si Fajardo, kung one month gap na mula ngayon, halos isang buwan na lang ang abutin kasi di ba mag-finals pa sila.
Eh kung hindi mo yan papahingahin, anong mangyayari dyan? At yung ating team naman ngayon ang magsasuffer. Ano ba yung magiging kalaro nila doon? Ano ba yun? Hong Kong ba yun? Parang Hong Kong saka yung New Zealand. New Zealand, oo. O di ba, ang lakas ng New Zealand. Kaya nga, ang take ko po dyan, kaya hindi ito si John Mar ngayon, okay lang na isacrifice natin yung San Miguel na laro. Kasi nga, si Ginebra, given naman si Ginebra, si ano lang ang ano dyan, si Pero Noipi na lang ang ano. Pero ako, Kuya Paps, ang nakita ko, masyadong na-check Apa. ng Ginebra yung Junmar Fajardo, kaya medyo nag-pacing itong si Coach George Gallen. Ang problema mo lang doon, no, after Junmar Fajardo, mukhang walang contingency ang San Miguel. Tingin mo, Kuya Paps? Wala silang discard ulit. Ano masasabi mo doon? Ganun nga po. Pero yun ang point diyan, Idol Snow. Kasi nga pagka pinagod yung John Mar Fajardo, wala naman pag-asa talagang mananalo kung halimbawa man manalo sila ngayon, masasacrifice naman po yung next na laro natin sa New Zealand. Ako kasi kanina I was expecting San Miguel to perhaps exploit yung advantage nila sa height eh. Ang nangyari, ang nag-dictate ng tempo kanina, it was Ginebra no, na dapat hindi sumabay yung San Miguel kasi as we all know, they have the height. Hindi, check na po nila. Tama sinasabi ni Dinzuko na parang alam na nila ang kahinaan ng San Miguel eh. Kagaya ng lagi niyo pong sinasabi, Idol Snow, dapat talaga hindi man magpalit ng coach, baguhin yung sistema. Kasi kawawa naman yung takbo ng laro nila. Lagi kasing nasa loob yung Fajardo. Napapagod naman yung tao. Di ba? Kahit naman sino. Pero ikaw, Denchuko, ano masasabi mo doon? Is it just maganda lang ba talaga yung sistema ng Ginebra kanina o hindi lang talaga nakapag-capitalize sa mga bigs nila itong San Miguel? Hindi lang na maximize yung strength talaga ng San Miguel doon sa game. Actually, pinapush nila yung game eh. Kasi kanina, tsaka yung import medyo late na naka-adjust eh, 'di ba? Kuya Pabs, tsaka Idol. Oo, medyo late Saka, eh. Yung import nila mukha namang hindi scorer, Idols eh. Ano lang siya, position lang ang meron sa kanya, masipag rebound pero hindi mo maasahan yun sa pataasan ng sa score. Role player lang, Idol. Role play, tama, yun yung tamang salita doon, bro. Aha. Kaya nga ang nangyari, syempre yung Ginebra halos lahat pumupuntos eh. Gumaganda yung laro po nila kanina eh. Tsaka Kuya Pabs, tama ka nga rin, medyo sa tingin ko lang din hindi na nila sinasakripisyo yung Junmar kasi talagang mas kailangan natin siya sa national team over dun sa series ng PBA kasi yung PBA naman pwede nila ulit makuha yan sa next time eh, All Filipino, ganyan. Pero yung Governor's Cup kasi yan eh, Ginebra yan eh. Talagang Ginebra talaga, yan yung tinatarget nila eh. Kumbaga Brownlee yan eh. 'Di ba? Yung commissioner tsaka or kung ano man, kung tatanggalin man yung commissioner, malamang kasi two conference lang yata tayo, Idol eh. Tama ba? Tatlo pa rin, no? So may commissioner, malamang hindi na magagamit si Brownlee sa susunod din kasi unless makuha mo si Troy, medyo may panlaban ka pero hindi nga match kila Dwight Howard eh. Pero given na Governor's Cup to, medyo sa tingin ko yun talaga yung target ng doon lang naman sila nagpapanalo eh, tsaka minsan All Filipino eh. So, hindi, yung All Filipino nga, hindi nga nahirapan pa sila eh. Medyo, pero ito target talaga nila yung Governor. So, talagang tingin ko, no offense sa mga Talk and Text tsaka Rain or Shine. Tingin ko, Ginebra to. Pipilitin talaga to ng Ginebra. Ginebra versus ano ka? Hindi, sabi ko yung Idol, kasi Talk and Text tsaka Rain or Shine, baka tingin ko dyan, Ginebra Talk and Text pa rin yun. Sorry for the Rain or Shine fans, wala sanang bashers. Ito, Kuya Pabs, ikaw sumagot ito. Mahina si Gallen sa rotation ng player. Yung play nila at game plan, siya sumira ng Det 5, tinrate si Arwin na mas better kay Manuel.
kung mapunta sa San Miguel si Rosario, laking tulong kay Fajardo kasi mas luluwag ang ilalim dahil mas may tira sa labas, sabi ni Troy. Si Troy raw. Sagot naman ni Alex Palomar, pareho na pala yun. Okay, sabi naman itong si Lens, mahina si Galen sa rotation. Okay, so ano masasabi mo doon, Kuya Pabs? Hindi, kasi kung mapapansin natin ang mga teams po ngayon, gusto nila bata. Kita mo ang Ross, sabi nga ni Ross, pambabata nila. Kung hindi ka naman makahabol doon, mga ilang taon na lang yan mga yan sa rotation. Lampas 30 na ata yan kasama pa diyan si Cabagnot, 'di ba? Yung Death 5 na sinasabi nila. Yung Lassiter nga ngayon minsan bihira na lang. Oo nga, maganda pa yung shooting niya sa labas. Pero hindi na ganoon ka baka hinahabol na lang niya yung malampasan yung kanyang Kaya pwede po 'yon kasi hindi naman po sila bumabata. Ngayon, kung ang laro kasi Idols hindi naman sa nagbabasketball naman po tayo. Nakakarating naman tayo sa kahit papaano sa Intertown. Ang sa basketball kasi, pag ang tuhod mo at medyo matagal ka nang naglalaro, siyempre na rin naman yan kumbaga mahina na ang mantika di ka na ganun ka durable. Hindi ka kisa doon sa mga bata ngayon na pumapasok na matatangkad, maliliksi, malalakas. Kung hindi mo nga naman uutay-utayin na hati-hatiin ay alis yung ibang yon, magiging imbis na tulong yon, magiging dagdag pabigat pa po yun. Kaya ang nangyari dyan, ilan lang ang halos ang naiwan. Junmar Fajardo ata at itong si Lassiter. O sino na lang ang mga dyan, si TR7 ata, hindi naman yan yung nila. Diba? Yun naman ang point doon ng SMB. Kaya kung halimbawa lang naman, kung ipinapalit mo lang naman, kung kahit papano, kayang sumabay dun sa sistema na gustong mangyari ni Austria at ni George Gallant. Kaya lang, lagi lang, ito kasi kagahapon, yun din naman napag-usapan natin. Pag sabi po nga natin, bigay nyo yun kay John Fajardo at sigurado may tulog ang San Miguel dyan. Ayun naman ang ginawa ulit nila ngayon Doon sa panghuli, kapatid na Dinsuko, napansin mo, yung gitna, ang ganda ng flow. Nakahabol, lumamang pa nga sila. Pero yung pinakadulo, pinapasok, totoo naman si Fajardo, nakakadepensa. Pero, patang-pata na po siya Parang hindi na halos niya kinakaya yung laro. Na kung titingnan naman, bakit lagi na lang siya? Siguro, nagre-reklamo na rin po yan. O hindi, nung nakaraan, pagod na pagod siya. Pero, hindi sinasabi ng katawan niya na hindi ko na kayang masyado ang ganitong kahaba na laruan. Ilan taon na ba yun si Fajardo? May edad na rin po yan, di ba? 35. Mga 4 o 5 taon na lang po siguro yan. Pwede na yung pa-retire, di ba? Alas 40 lang naman ng mga ng players natin. Kung ako lang, kung tayo lang po ang tatanungin. Kaya lang, si San Miguel medyo, siyempre, ikaw ba naman ang price sa player mo? Pinakamataas na halos na binibigay mo, tapos hindi mo pwede pa kahit kalabaw. Kung ma-realize lang ito ng San Miguel, sana maisip nila na maawa naman. Ito maganda yung pinopoint out ni Bray. Ang pagkakaiba, ang Hinebra, maganda ang off-ball movement, ang SMB, kanya-kanya sa opensa. Masasabi mo din, Suko? Tama. Kasi tama, nakita ko kanina yung ball movement nung Hinebra. Talagang iniikot yung bola 5 talaga yung nagumahawak ng bola Pag medyo na nawawala sa ganong play, doon sila nahahabol ng San Miguel kasi medyo napansin ko rin yung depensa kay Fajardo. Talagang 5 silang dumidepensa Hindi, halos nga buong team ata Buong team Oo nga umabot pa ng kahit na minsan talagang buhat na buhat si Fajardo, kawawang-kawawa, naawa na rin ako kanina doon sa game Ayun, tama yun. Tama din na. Nakatulong ata dyan, Idols, kapatid na Dinsuko, yung yung triangle nila. Yung pag nasa loob, labas. Iba talaga. Ganda yon. Maganda ang movement noon. Kaya nga siguro pinasok yan ngayon si Jody Vance, di ba? Hindi yan si Jody Vance para i-depensa si Fajardo. Hindi po yan ang purpose. Ang purpose niyan para magamit ng maganda ni City coach na mailabas yung position na yung bola mag-umikot ng maganda. Kaya yan din na napapansin natin ngayon sa Hinebra. Kung halimbawa, Idol, tingnan mo to si Abarrientos ngayon.
bakit laging halos baba din sa Barrientos? Ang ganda rin naman kasi mag-feed ng ni Barrientos eh. Court General, ang ganda niya pag tumingin kung pumasa. Kunyari pag veterano niya, kay Brownlee, lalabas, may tumitira ng tres, ang gaganda, di ba? Ganun lang naman po yung dyan. Tsaka yung kanina, yung mga plays kanina ni Team Coon, medyo na nga parang pinapabayaan ng team ko Hindi na siya yung ganun ka-coaching na parang intense dun sa laro. Kasi nakaupo lang siya parang, di ba, napansin niya yung game na yon na parang relax lang siya. Medyo may mga turnovers. Talaga dikitan lang nung Pero ito guys, sabi ni Allen Isley 28, dapat playing time si Jeron Teng, pwede naman small ball at 4 position kasi nung nasa UAAP with the LSU 3 and 4 position niya kasi slasher or finisher skill niya. Yun nga lang, undersize. Sayang yung talent yung kay Jeron Teng. Wag naman sana katulad ng kapatid si Jeric kaya nawala sa PBA, nasa MPBL na ata siya. Tumatakbo nga ito ngayon So ano masasabi niyo doon? Ba't hindi ginamit si Jeron Teng? Ang tanong, may kumpiyansa po ba si Jeron Teng ngayon? Yung kumpiyansa. Binabangko nila Yun, isa na yun. Di ba? Magaling yung Jeron Teng Pagka mag-slash yun, pumasok yun sa loob, umanap ng tawag dito, lusot, mag-lay-up, wala siyang problema. Kaya lang yung kumpiyansa po yun nga rin ang ating problema diyan. Naiilan lang po nabibigyan, Idol Snow. Pero actually, ang ano kasi dito is dapat pag player ka, lalo na pag professional ka, dapat ready ka anytime hugutin. Di ba? And pangalawa, ano ba yung role na ibinibigay ni George Gallen kay Jeron Teng? Kasi hindi, not necessarily ipapasok kita, opensa ka, para kailangan mo ng kumpiyansa. Di ba? Kasi pwedeng ang si Jeron ang gamitin kay kay Maverick Ahanmisi Di ba? Yan yung ginawa nila last time nung tinalo nila sa yung series. Tambak, yung 49. 49, score. Di ba? Ba't hindi ginamit kanina yon? Di ba? And other than that, di ba, ang isang problemang nakita ko dito sa San Miguel is yung matchup. No? Hindi masyado talagang nakakuha hindi masyadong natugunan ni Coach George Gallen yung mga opensa na ibinigay sa kanya nitong si Coach Tim Cone. Di ba? For example, itong si Holt tsaka si Brownlee. Di ba? Ba't hinayaan mo lang umiscore yung dalawa? Di ba? Brownlee scored 30 points. May Japet Aguilar ka pa na naka 22 points. Di ba? Tapos yung Holt, maganda yung contribution. Si Ahanmisi naka 15. Di ba? Tapos nakaupo lang yung pwede mong Ahanmisi stopper na si Jeron Teng. Yun yung mga sinasabi natin na kung mahusay yung coach, hindi ko naman sinasabi mahinang coach to si George Gallen. Di ba? Pero sana natugunan mo yung mga simpleng ganung problema. Kasi kung tutuusin, at tanungin ko kayong dalawa, sino mas malakas sa lineup? San Miguel. San Miguel. Hindi hamak. Hindi lahat kung lang individual game lang play one-on-one. Wala na halos tatalo sa mga nasa kahit yung mga tinatawag ng bench warmer nila o mga bench nila, pang top 5 mo pa yon, pwede mo pa pang 5 yon. Isa pa ang problema mo dito, yung import nila masyadong ball dominant no? So sabi nga ni Darby, yung import ng SMB, buwakaw din kasi boss no. Ano masasabi mo doon, Kuya Pabs? Naka-focus din yun sa sa parang rebound or lang. Wala sa pwede rin sa minsan buwakaw, pero kung mapapansin po ninyo, masipag yung import. Kaya lang iba ang iba ang laro niya Hindi siya scorer kasi laging mababa lang pero depensa maganda naman. Sino? Yung import na San Miguel, 32 points. Siya nga ang biggest scorer of the game 32 points Si Sike. Late na yan, Idol. Oo nga. Lito lang yun. Opo. Pero yung overall po kasi ng laro ng Alosique, Idol, parang lang, role play lang po. Pag napansin mo. Kaya nga, ang nagiging ball rotation nila, laging kay Fajardo. Yun lang nang nagiging role play nila. Yung sabi nito si JPLP 1995, nahuli na yung play daw ng San Miguel. Nahuli na nga, yun yung sinasabi natin, ba't di nakapag-adjust, di ba? And Idol, dyan tatalunin ni team ko yung experience niya dun sa game na yung tactical kasi dyan magaling yan si Coach Tim. Yun yung sinasabi. Yun yung sinasabi natin sa episode natin kahapon ba o nung isang araw, di ba? Napakalakas ang lineup ng San Miguel. No? Pero parang nangangapa lagi. Kaya nga yung Converge, di ba? Muntik pa silang naisahan muntik diba? Kung hindi lang nagkalat si Cabagnot tsaka si yung Stockton ba yun?
Yun nga yun eh. Yun nga yun, idol eh, di ba? So, mas magaling yung lineup mo. Ang problema mo, pag mas magaling yung coach mo, iyak ka na. Oo, iyak ka na. Iyak, oo. Kangkong ka. Kangkong na, ganyan. Burakan. Okay, kung idol ang coach doon, si Nenad, tsaka si Trillo, tingin ko may kalalagyan tong Ginebra din. Kasi nga yung tactical kaya Bob Baldwin o kaya di ba? Medyo may experience sa adjustment eh. Hindi marunong kasi agalan. Dapat tinuloy-tuloy na nila to, may momentum na sila eh. Kasi game 3, di ba, no? Kuya Pab, tsaka si Boss Idol. Kaya lamang na lamang eh. Alam na nila kung paano talunin Ginebra eh. So, hindi pa nila ginawa. So, ginawa ni Team Con, tinakbuhan sila ng tinakbuhan, tinrayangle sila, ball movement. Gano'n naman ginagawa ni Team Con eh. Tsaka may urgency kasi yung laro ng Ginebra kanina eh, di ba? So may pinapatunayan. Tsaka alam niyo naman kung gaano kayo. Tsaka sabi ko nga sa inyo kung gaano kahalaga itong conference na to for Ginebra sa kanilang bid, no? Kasi lahat 'yan, di ba? Alam niyo naman, gaya nga na sinabi ko sa inyo, Grand Slam ang hinahanap ng karamihan sa mga player. Tsaka idol, ang tagal nang hindi nagcha-champion ng Ginebra. Usually every year nagcha-champion yan. Last year wala silang championship, kaya Team Con din may pressure yan kasi siya yung pinakamalaking sahod yan. Masasama siya ron sa mga hinihingan ng ulo. Sabi ni JPLP, ilagay mo si Galing sa jeans tapos si team sa SMB, hindi makakaisa yung Ginebra. Lilipat na si Chua sa San Miguel. Bakit hindi kaya si long hair ang dyan? Magko-coach ka pa ba mas mabigat ang pressure pag coach. Sa bagay. Pagka behind the scene ka lang, ganun-ganun ka lang, di save ka, di ba? Tama. Lipat tayo sa rain or shine versus talk and text. Ano magandang nakita niyo kanina? Ako una mag-comment, idol. Sige, Kuya Pab, sige. Nakita ko dyan, kanina maganda yung nilaro ng rain or shine. Tapos maganda yung rotation at pumutok yung ano ba tawag dito? Limiti, gumanda na rin yung laro ni Fowler. Tapos yung isa pa medyo parang Karakot. Yan si Karakot. Kaya lang muntik sila matalo, di ba? Dahil sabi ni Ying Kiao diyan, tinalo raw sila sa experience. Totoo yung sinasabi mo, idols, no kahapon, na pwedeng talunin sila sa experience. Kasi nga, magaling nga naman na coach si Chat Reyes. Magaling si coach si Chat Reyes. Iyan lang ang nagiging tingin ko dyan. Hindi na itong series na to, feeling ko, kung manalo rito ang rain or shine next game, at makabawi yan, rain or shine yan, idol, Dinsuko, Kasi, idols, no? Kasi nga, unang-una, doon naman magkakatalo sa may edad. Tingnan mo. Si Williams, si Kelly Williams ba yun? Injured ata ngayon. Injured na. Si Jason Castro, naka-sideline din ngayon. Di ba? Ilan na lang ang magro-rotate doon ngayon ng mga magagandang maglaro. Kanina, pumutok si Pugoy. Yung Pugoy ata. Tapos yung ng Batak Idols, no? Pinag-uusapan natin, parang may gustong ipatunayan si ng Batak kay Coach Yingkiao, di ba? Talagang inaano niya yung laro niya, maganda. Kanina muntik nilang talunin kung pumasok lang yung sa 3.1 na yon na pinasa mula dito sa ilalim doon sa pagpapasok ni Jefferson na yun kaya lang natapal siya ngayon ni Fowler tapos isang nakaano sa likod. Kaya tingin ko po din, idols, no, tama yung Dinsugo, pwedeng magiging talk and text at Ginebra yan pagka humina na naman ng kumpiyansa ni Ang problema mo rito sa talk and text, Brad, maraming butas na nasilip si Coach Shegeo kanina. Una, hindi lang nila masyadong sinagad kasi nung third quarter nasilip ko yun no? Inaatake ng rain or shine yung loob nung talk and text kasi wala talagang steady center doon Buti nga ando doon si Aaron po gumanda ang laro ngayon.
sinakubuntin kanina, no? Pero nakita ninyo yung butas sa ilalim, no? Yung kakulangan pa rin talaga ng big man ng Token Text. Kaya talagang nagpapakamatay ito para makakuha si Troy eh. So yan yung posibleng i-exploit ni Coach Cheng Giao come game 4 kasi ang napansin ko dito parang may mga tinago pang baraha si Coach Cheng eh, no? Although medyo pumindot na siya ng panic button noong fourth quarter kasi yung 8-point lead nila nalusaw eh. 'Di ba? Sa fourth quarter. Tapos yung mga bata nila sumasabay sa takbuhan. And then nakita na nila na itong si Jefferson, no, binigyan nila ng kakaibang depensa, may help defense eh, 'di ba? So nakaharap si Clarito, tapos biglang tatapat itong si Norwood. Tapos minsan umaabang na rin itong si Santillan, no? Kung mapapansin niyo. So, kumbaga yung RHJ factor na solusyonan nila even dun sa dying seconds. 'Di ba? At pangalawa, ang isang problema dito ng Token Text, masyado nilang ginawang kabayo si RHJ. So, yan ang magiging problema nila. So, I think, no, na lalo na hindi gaanong although pumutok pa din, sila of Tana, yung mga sila ng Batak, di ba? Both with 17 points. Mukhang alam na ni Coach Cheng Giao yung solusyon dyan sa tatlo na yan, no? Tapos wala ka pang Jason Castro. So yung movement ng bola ng team naging questionable, no? At ang isa lang dyan siguro parang nakita ko naman na maganda for Token Text, yung Ping Exeminiano, maganda yung ibinibigay na depensa, no? Talagang binubulabog yung mga ball handlers sa baba pa lang, full court press agad ang ginagawa eh. 'Di ba? Pero ang problema ng Token Text po dito, no, yung talo ho nila ngayon, malaking bagay po sa kanila sa serye. Alam niyo kung bakit? Maaabutan ng pagbabalik nito pong si Kailan Chongson. 'Di ba? Ano masasabi mo doon, Densuko? Oo, lagot sila pag dumating yung Chongson. Siguradong may kalalagyan yung Token Text. Kasi napansin ko rin nung ngayong kaninang game, medyo naging aggressive yung Fuller eh. Kasi nung last 2 games nung una nila, medyo parang sabi ko nga nung yung usapan natin last 2 days ago, parang nag-iingat kasi nga yung sa eye niya. Pero ngayon medyo tingin ko bumalik yung talagang laro na nila nung eliminations na talagang dominante yung Fuller. Tsaka yung kumpiyansa ng mga bata, nila Lemeti, nila yun nga Karakot, tsaka medyo nag-ano na eh. Kumbaga, nawala na yung stamina na mag-usapan natin Kuya Pabs before. Yung starstruck na sinasabi, parang wala na yan. Sila Jason Castro, kaya na natin yan. Parang ganun. Parang yung kumpiyansa nila, medyo nagbi-build up na hanggang sa series na to. So, yun na, tama si Idol Snow. Mayayari sila pagka dumating na yung Chongson. Kasi yung Chongson, pwedeng bantayan niya si RSJ. Talagang papagurin nila yan. Kasi given yung dati pang si RSJ kasi talagang yan talaga yung weakness niya. Yung stamina. Medyo talagang pupukpok. Kagaya nung dati, di ba? Nung nilabanan natin yung yung sa Gilas, di ba? With Jordan ba siya o Jordan, di ba? Ginawa doon, pinapukpok muna RSG para at least medyo mapagod. Doon bandang dulo, hindi na masyadong kumakana kasi nga medyo bumababa na yung mga play niya eh. So sa tingin ko yun yung mga in-exploit nila ngayong araw tsaka hindi Idol din Soko, bumalik ata yung kanilang open court, yung alam mo yung pasa-pasa tapos yung laging fast break. Bumalik ang Bumalik. Sa bukod doon, mga idol, ang isang nakita natin is halos lahat ng 11 players na ginamit ni Coach Cheng Giao nag-contribute offensively. Yes. Offensively. So, hindi yan ang hindi magandang senyales for Token Text dito. Kasi, putang ina, parang ganun ko ako si Coach Chot eh. Paano ba mag-English ng putang? Putang ina! All of them are contributing. Putang ina. Diba? This is going to be a learning experience. Na naman. Kasi the fact na yung all of the 11 players, sino lang ba hindi ginamit ng Rain or Shine kanina? Parang lahat halos ang nakaupo eh, no? Si Chongson lang yung wala eh. So 11 players yun. So doon mo makikita no na malalim ang bayong nitong si Coach Cheng Giao no para sa series na to. And kapag hindi nakapag-adjust yan si Coach Chot Reyes, no, mapapagod ang paan nitong mga players nila. Thank God no for them.
kasi na-sweep nila yung NLEX noong quarterfinals. May pahinga sila. Kaso, as the series goes deep, magiging problema to yung kanilang health, no? Yung health, ilan na injured sa kanila. May nagtatanong nga dito, ba't hindi ginamit sa last 2 minutes itong si Jason Castro? Hindi yung naglaro at all. Si Jason Castro. Ma-injury yun. Ma-injury siguro yun. Di ba? Okay, sabi ni Scott Chedo na tarantado, kailan po ang suntukan nyo ng Renton Labrador? Baka magaya ka kay Saul Sanchez. Tarantado ka pala, hindi nga pumalag Putang ina mo ka, tumahimik ka dyan, putang ina mo Okay, sabi ni Lens, Villegas, Escandor at Ildefonso ang di nagamit, boss. Oo, tama, Villegas. Si Villegas, hindi pa ginagamit ito. Hindi ko alam kung gagawing magic bunot ito ni Coach Yenggeo sa mga ibang game. Kaso idol yung Villegas kasi parang ngayong conference na to, parang sa tingin ko, medyo hindi yun yung Villegas na nakita ko sa UE before Parang out of shape Parang hindi pa gano'n nagagamay yung kaya medyo in and out sa lineup Kaya medyo parang lumaki, tumaba or hindi ko alam, medyo kasi tagal na layoff. Baka out of shape pa Di ba galing sa injury to? Out of shape. Out of shape pa to. Pero siguro binibigyan lang ng time nito si Coach Yenggeo. So doon ka magtataka kasi yung tatlong hindi ginamit, salamat Lens yung tatlong hindi ginamit nitong si Coach Yenggeo, pwedeng any moment pwedeng pumutok to di ba? So baka hindi magugulat kung si Escandor first 5 into sa next game Kasi yun ang sinasabi nila Ronnie Matias Pagka nabangko ka kay Coach Yeng, next game first 5 ka. Di ba? So magic bunot. Yung Escandor, shooter to. Tapos may experience na rin international ito. Naglaro to for SGA di ba? So, sabi ni Joshua, galing sa torn ACL yata si Billy. Ayun nga kaya siguro medyo hindi pa masyadong ginagamit nitong si Coach Yeng. Itong si Villegas. Pero alam ko, nag-i-ensayo. Natatry ko nga alamin kay Bob sa Rain or Shine bukas. Try ko mag-conduct ng interview bukas para sa No Cooking ko, ipe-play ko sa program namin ni Boss Dodo. Okay, so nasa kabilang linya na si Carlo Zed, no? Olrak Zed. Carlo, welcome back sa program natin. Wala ka pang camera, na. Good evening, sir. Good evening. Puchat, ilang buwan lang tayong hindi nakita. May balbas ka na ngayon, Carlo? Yes po. Papunta ka ba Saudi? Parang si Dennis Trillo lang Oo nga, papunta ka ba Saudi, Idol? Papunta ka hindi Saudi? Po. hindi. Hindi naman, hindi. Parang Gary Dillinger lang ang peg mo, sabi ni Master Ronnie. Master Ronnie, tama. Okay. So Carlo, ano masasabi mo doon sa laro kanina? Rain or Shine to? Ano yung worry mo? Teka muna, anong team mo? Anong team mo sa PBA? Ako? Ako dapat converge ako Alas ka dati, pero ano sa'yo Atom Orolio? Ano team mo ngayon? Ang dami parang Atom nga, no? Sabi ni Junjun Atom Orolio Kasi regarding sa game kanina, actually maganda yung laruan naging dikit bandang uli, 'di ba? Ang diyan, sir, yung sa Rain or Shine, ang kinaganda sa ng Rain or Shine, tama ka. No, halos lahat na lang kilala mo naman si Coach Yeng. Pag pinasok ka, dapat mag-deliver ka. 'Di ba? Dapat ready ka lagi. You always ready to play pagka under Coach Yeng. Ayun yung kinaganda sa system ni Coach Yeng. So, which is ang nangyari doon, Santillan delivered. Isa sa naging factor nila, yung 3-point shot ni Santi Santillan. Siguro kung hindi nag-contribute yung Santillan, baka talo pa yung Rain or Shine Sa talk and text naman, credit to Poy Eram. Si RHJ medyo off nung first half Second half na lang siya. Nawala ka. Tsaka maganda pa rin yung ni Coach Yenggeo. Sabi niya nga, halos hinilamusan niya ng mura si Santi Santillan. Parang hindi lang ewan ko iba yung dating ng pag-motivate niya. Oo. Sige, ano yung sinasabi mo? Kuya Pabs? Hindi. Naano ko lang, yung naalala ko lang sinasabi ni brother na si Santillan, na kanina gumanda yung laro kasi parang sinasabi dun sa interview ni Coach Yenggeo na halos lagi niya na raw minumura yung Santillan. Gumalaw ka naman, parang sinasabi, umiscore ka naman. Isa ka sa mga magagaling kong player tapos wala kang ginagawa.
Kaya nag-move yan. Gumalaw nga naman at yun umiscore. Tumaas yung laro ni Santillan kanina. Malaking tulong yung ginawa niya kanina. Kaya depende rin po siguro sa kung paano tama yun, sinasabi mo idols no na si Ying Kiao magaling magano ng tao. Kaya nga. Try natin tawagan si Santi Santillan bukas, ano? Teka, 12:30 na kasi. Late kasi tayo nakapag-start kanina. Nagloko yung system ko eh. Pero bukas no cooking show tayo with Boss Dodo Katakutan. So, samahan nyo kami ha. Okay, so nawala na si Carlo, naputol na. Sabi ni Joshua 21, pag naging consistent yung Santi, may tulog yung TNT. No quarterfinals pa yung di maramdaman. Ano kaya naging problema ni Santi Santillan? Ano? Kumpiyansa. Kumpiyansa, kanina nga, sabi, yun nga kaya binanggit ko po idol kapatid na Dinsuko, pinagmumura daw sinabi sa interview alos lahat daw ng mura, inilamusan niya yung Santillan ngayon, umiscore, siguro. Hindi lang naiya. Kuya Pabs, pinaliguan. Ng buong katawan niya. Kaya nga eh. Anyway, so, ito, then show ko sino pa yung mga ini-expect mo dito sa series na to. Saan? Sa Ginebra o sa Rain or Shine? Sa tingin mo, start with Rain or Shine. Ano sa tingin mo? Sino pa yung mga puputok dito? Sa Rain or Shine, puputok din yung baka bubunutin yan yung Escandor, tama ka doon. Talagang tinatago lang yung Escandor na yan eh. Baka yung game plan kasi ni Yeng Kiao may tinatago. Baka yung Villegas nga biglang ibunutin niya yan sa dulo biglang tira ng tres lang yan. Ito, teka muna nasa kabilang linya si Santi Santillan Control nga natin. Ay, teka lang, hindi yata papasok to. Santi, magandang gabi sa iyo. Nadidinig mo ba ako, idol? Wala, teka lang, dito na lang. Santi, magandang gabi sa iyo. Santi. Yeah, Santi, si Snow ito. Kumusta ka na? Okay lang, boss. Okay lang. Naabala ba kita? Tulog ka na ba? Pero mataas ang adrenaline mo pa ngayon. Di ka pa siguro tulog. Kausap kita Patulog na. Patulog na. Pero tatlong tanong lang. Ano sinabi sa'yo ni Coach Yeng Kiao? Bago yung laro? Bagong laro? Wala naman. Nung ano lang. Pero minotivate ka daw niya ng gusto Pinaliguan ka ba? Madami. Hindi, ano mga sinabi? Ano mga sinabi, idol? Wala naman, mga ano lang, na kailangan talaga sa team na para maganda yung contribution ko. Ano talaga, kailangan expectation nila mataas para sa akin. Pero pero sa tingin mo, Santi, pag maganda yung laro mo, sa'yo nakasalalay yung chance natin against TNT, idol? Hindi ko po sasabi yan, boss, kasi team effort naman po talaga yung nangyari kanina. Oo nga. Pero ang laki ng mga role mo, partner depends sa parang ikaw pa nga yung second blocker nitong si RHJ kanina kaya napagod no. Kailangan po talaga Kailangan pagtrabahuan para mapagod talaga si RHJ. Pero ano nangyari, Santi? Medyo bumaba yung laro mo. Even at the start of the conference, may struggle ka ba? May injury ka ba? Ano? Wala naman, boss. Wala naman. Hindi ko rin maintindihan, boss. Kasi nawala yung laro mo, idol Nagpara kang sino yung kakampi mo dati sa Chooks to Go? Yung sa Meralco? Choppy ka, boss. Choppy. Hindi, parang nawala kasi yung laro mo. Nagpara kang yung taga Meralco. Anyway, so si Alvin Pasaul, parang naging Alvin Pasaul ka no? Pero ano expect namin sa inyo? May mga adjustment pa ba kayo? Todo na ba yung pinakita ninyo kanina? May mga natutunan ba kayo dito in terms of poise? Tsaka maturity? Siguro po yung end game kasi kailangan talaga sa end game na matutunan namin yung karakter na winning game, ganun. Time na yan. Tumagilid kayo kanina ng konti, no? Medyo kinabahan din siguro kayo doon, ano? Ganun nga po bad start nga po madaming error Kaya nga. Sa fourth quarter, no? Nakabawi. Kaya nga. Anyway, Santi, salamat sa iyo, Sige, boss. Ingat ka. Thank you. Si Santi Santillan. Okay? Si Leonard Santillan. Yun ang totoong pangalan niyan nag-share siya ng kanyang sa atin. Okay ba? So, mukhang napagalitan nga pala talaga, no? Hindi ko lang matanong kasi medyo inaantok na yata, no? Pero at least, no, medyo na-confirm natin yung sinabi ni Coach Yeng na ina na siya. Ano sinabi niya ng sagot? Hindi ko masyado naintindihan
yung tungkol dun sa medyo nag-off siya nitong conference kasi Hindi din daw niya alam idol Hindi din niya alam. Parang hindi na raw niya maintindihan din yung kung ano ang nangyayari sa Ano nangyari sa kanya So, yun nga Kaya, yun yung sinagot niya. Oo, pero at least, no? Ang maganda pa dito sa Rain or Shine, kahit talagang kabayo sila sa depensa, makikita mo yung contribution pa rin nila dun sa sa offense, hindi nawawala no? So, sa bagay, idol, yun ang maganda kasi, no? Yan ang maganda kasi Densuko dito kay Coach Sheng is, alam niya i-pacing yung mga player Alam niya iikot no, ng tama. Alam niya bigyan ng playmates, alam niya kung kailan niya uhugutin. Alam niya yung kung ano yung pwede niyang ibigay na role muna rito kasi hindi agawan ng bola, 'di ba? Tas takbuhan. No? So, yun yung bad sign para sa Token Text. Tinatakbuhan sila ng Rain or Shine kanina, lumabas yung edad ng kanilang mga players. Diba? So, ano yung sinasabi mo kanina, Densuko? Idol, ito lang, dagdag ko lang dun sa sinasabi mo kanina. Ang medyo delikado yan, sa tingin ko in the future, siguro, correct me if I'm wrong sa kila Kuya Pabs sa inyo. Pag na-develop nila yung kumpiyansa at saka yung confidence sa endgame, kaya nga, di ba sabi nga ni Santi kanina medyo doon pa sila kulang doon sa endgame. Kasi tama nga si Kuya Pabs kanina, mutik pa sila matalo doon So, pag na-build up nila yung talagang, kumbaga yung killer instinct ba na sinasabi sa endgame, naku, papahirapan lahat ng teams niyan. Kahit na San Miguel team, so, kahit independent team. Yan yung tingin ko future Kaya, kung hindi lang mapipitas ng iba, kung gusto ng ibang teams or something, mati-trade, ma-develop yung mga younger guys, like yan, sila Santillan, nagbo-bloom na yan actually. Ito na yun Ito na yung mga, sila, sino ba yung number 3? Nokum. Si Mamuyak, brother. Mamuyak. Yan. Yan ang mga future yan. Pagka, lalo na ngayon, nagbi-build up na yung mga confidence niyan, mga level. Tapos possible pa yung mga Chongson. Saka medyo delikado ang other than Converge na up and coming. Kasi pansin ko ngayon, 'di ba, nung last time nung sa Rain or Shine, yung expectations naman nila this conference hindi naman ganoon kataas Pero dumating sa punto na umangat Umangat na talaga sila wala na hindi na pwedeng lumingon 'di ba, na pababa Kaya 'yon, medyo tingin ko, medyo na yun added boost na yun sa nila, sa experience na. 'Di ba may Mark Borboran pa sila? Mark Borboran. Kuya Pabs, pahina nga ng konti yung audio mo, medyo malakas yung audio mo no. Ayan, para mabalanse tayo. Okay na. May Borboran pa sila. Pero pala yun. Pero anyway, since ito na, may nagsabi na rito, may nagtatanong dito, segue na tayo sa next topic natin Sabi ni Scotty Tong NSD, no, kung sakaling Ross versus Ginebra sa final, sino Llamado? At sa tingin nyo, start na ba to for a Grand Slam bid ng Ginebra? Ako tingin ko magandang series yung Rain or Shine versus Ginebra, no? Pero syempre, magandang series din yung Token Text versus Ginebra. Kaya lang, yung appeal kasi ng Token Text, hindi ko alam ba't galit yung tao 'di ba? Hindi ko alam kung sino yung ayaw ng tao doon na kumbaga pagka ang kalaban Token Text, Terra Firma, karamihan ng mga fans nasa Terra Firma pa Ewan ko kung ganun ho kayo lahat, no? Alam ko na po kung sino. Diba? Tapos may mga drums pa raw. Tanungin natin yung mga viewer natin, pag naglaban ba yung Terra Firma at saka itong Token Text, ano team yung sinusuportahan? Ano yung pinagdadasal yung manalo? Diba? Terra Firma. Kasi alam niyo magandang magandang hatak sa tao to pagka Ginebra versus Rain or Shine ang naglaban. No, kasi alam naman natin second team ng lahat yung Rain or Shine 'Di ba? Parang Sun Cellular to ng lahat 'Di ba? So magandang series ito. Tapos ang maganda doon is both teams are capable of winning a Grand Slam, 'di ba? Kasi alam naman natin pag nag-mature talaga ng todo tong Rain or Shine, yung lineup nila, big man na lang ang kulang dito 'Di ba? O pwede nilang ituloy-tuloy na rin 'yan And as we all know, no, Coach Yeng Giao still in the hunt for his first ever Philippine Cup title, no? Baka makuha niya 'yan dito. Kaya lang syempre andyan yung Converge, nalalakas, 'di ba? Big man lang talaga kailangan itong Rain or Shine kasi mga under height pa rin ng mga big men tong sina Kailan Chongson 'di ba? So yun yung isa pa ng problema nito. Ako naman,
no? Pagka nakapasok sa finals ang Ginebra dito, I expect this team, no, to rebuild agad instantly for the Commissioner's Cup. Kasi syempre, mabigat yung laban diyan. Andiyan dyan yung Hong Kong, tapos andiyan dyan na nga ho itong mga bagong team na to. Tapos we expect Meralco to also bounce back kasi yan yung kontrapelo nila, na winalis nila, 'di ba? So maraming mga no, maraming mga aasahan pa tayo sa Ginebra. Ikaw, Kuya Pabs, anong inaasahan mo? Masyado malalim ang iniisip mo diyan. Iniisip ko kung sana makalaro na yung Chongson, kailan Chongson, kasi binabanggit yan kanina ni Coach Shinkiao at naitanong na rin daw. Dahil napaka-importante pala nung laro niya, lalong-lalo pagka siya ang dumipinsa kay Jefferson. Pero kung sana naman, tingin ko mukhang yan yung alas na gustong pagalawin ni Coach Tinatago lang Shinkiao. yan, Idol. Actually, Tinatago lang. Actually, itong Rain or Shine tsaka Ginebra series, pag sila yung naglaban sa finals, track and field to. Sabi nga nitong si Antokis Ang DM. galing, maganda yan. Oo. High octane finals yan, 'di ba? Tapos maganda sa PBA. Tapos parehong magaling ang coach, 'di ba? So ako saka makakatulong, tama kapatid na Dinsuko, sa PBA makakatulong yan. Dahil mababago yung structure 'di ba? Parang maiba. Teka, when was the last time na nagkaroon ng independent team sa finals? Not necessarily yung nag-champion kasi it was rain or shine, 'di ba? Parang ngayon lang ulit Parang 'di ba? 2013 pa. Hindi, 2016 nanalo yung rain or shine. 2016 pala, 2016 pala, sorry. 'di ba? So yun yung huli. Yun yung huli na. Yung Alaska 2018, sabi ni Joshua 21. Oo nga, no, 2018. So, pwede. Tingin niyo ba yung mga viewers, tanungin nga natin, inaantok no, pagka ba naglaban yung Rain or Shine tsaka Ginebra, kaya nilang punuin yung Philippine Arena? Sige nga, tanungin ko nga ako kayo. Oo. 'Di ba? So sabi ni Darby, sabi ni Jerome Coronel, kaya raw. Sabi ni Kyra Spike, yes. Okay, tanungin ko kayo ngayon. Kung bang Ginebra tsaka game 7 daw, lalo na pag kahit game 1 nyo to baka mapuno nila to Kaya lang short notice, 'di ba? So tsaka maganda to kasi yung mga fans ng Magnolia, fans ng San Miguel, fans ng ibang team na galit sa Ginebra, susuporta sa Rain or Shine. Sigurado. 'Di ba? Oo. So, pabaliktad. Tanungin ko kayo, kung maghaharap yung dalawa, tingin nyo ba tatagal to? Hahaba ito? Kasi hindi na tatagal yan. Pero masyado na tayong tumatalo ng todo no? Ang tanong kasi dito is kaya bang lagpasan ng Rain or Shine ng talk and text? O sige, balik tayo diyan sa topic na yan. Kuya Pabs, tingin mo kaya lagpasan ng Rain or Shine ng talk and text based on game 3 alone na medyo kinagat pa ng karamihan ng mga Ross players yung kanilang koko? Hindi. Kagaya ng binanggit kahapon ni Bubilga, sinasabi niya na pag 0 to, okay, kailangan namin mag-bounce back dito. Kasi kung inabot nga naman sila ng 0-3, wala pa nakakagawa nun. Kahit naman siguro sa NBA. Kaya lang po, sa tingin ko yung kanina, yung kumpiyansa, kagaya ng sinasabi ni Idol Santillan, ni Santi, na, di ba, paano siya minotivate sila, minotivate. Tingin ko niyan, minomotivate sila ng kakaiba ngayon ni Ying Kiao. Totoo, wag muna tama naman na one at a time muna tayo. Panalo ka ngayon, tapos wag na natin munang isipin, hindi pa nga tayo nananalo ngayon, tapos mag-isip na agad tayo ng pangalawa. Ngayon, ang feeling ko diyan, tumaas po yung kanilang ngayon. Lumakas ba yung loob? Nagkaroon ng mga kumpiyansa. Kasi pag lalo po siguro idols kapatid na Dinsuko, yung Kailan Chungson, pag pinapasok at pumasok na yan, kasi si Dato naman, maganda yung laro niya kanina. Kaya lang yung problema kasi, yung Jefferson po idols hindi halos mapigilan si Jefferson. Sino ba naman lang ang Kobe yun Kobe yun Di ba, maedad na rin naman kasi si El Presidente, di ba? Sino ba ito? Sino El Presidente? Robert Patat. Di ba? Iyan ang niyan, si tawag diyan. MVP. Diba? Si Norwood, Gabe Norwood. Di ba yan ang kanyang uniker? Mr. President. Ikaw talaga, nagulat. Mr. President, opo. Wala ko lumalaro na si Mark Hernandez Hindi. Kasi na kanina, lagi siyang,
mabilis talaga yung Jefferson. Mabilis po yung Jefferson. Nakakaano maglaro. Kasi malikot. Malakas si Fowler. Halos kung sinerte yung panghuli niyang tirang yun, may ano yun, pasok yun. Mabilis. Coach Kuya Pab, si Puller humila ng humila no? Puller na Puller. Pull na pull siya eh. Hindi, yung Fowler kasi mukhang napagsabihan yun, Idol. Tingin ko po noon, dahil nung nakaraan ang laro niyan, kahit triple team, kahit inaapat-apat na siya, binubuhat niya talaga sa loob. Ngayon, hindi na. Hindi na persado. Pero pumapasa na siya sa labas. Pero ang isa pa dito, sabi ni Lens, opta na boss, ang bumabantay si Dato. Nag-sacrifice ng opensa si Kit Dato kanina. Talagang... Yun lang naman yan eh, no? Kailangan lang talagang pagurin lang ng rain or shine to talk and text, no? And this is going to be an exciting game 4. Bukas tatalakayin din namin ni Boss Dodo ito, no? Pero let's go back to Ginebra. So, tingin nyo ba, if ever talk and text ang makakalaban nila, parang mismatch to, no? Pagka walang Mikey Williams yung kabila eh. No? Hindi rin, Idol. Medyo tingin ko yun yung mas even kung tutusin kasi yung Ginebra may kailangan i-prove eh kasi natalo sila before ng Governors Cup ni RSJ eh, 'di ba? Before. So medyo may battle cry yan eh na si Brownlee na kailangan talunin niya si RSJ kasi 'di ba? Para tayo, 'di ba? Parang mga Pinoy, 'di ba? Parang hirap naman na talunin tayo, hindi tayo makabawi. So, yun yung tingin ko yung mindset pagka nalagpasan nila yung San Miguel na yan. So, pero Battle of the Imports to, sabi nga ni Business yan. Pag Ginebra at TNT, maganda labanan ng import, di ba? Oo, isa na yan. Tsaka tsaka medyo mangyayari doon yung tactical na na coaching. Doon makikita eh. Kasi kung sinong pagalingan yun eh. Chot Reyes tsaka di ba? Magaling sa adjustment yan dalawang yan eh. So, dati nagkasama na yan before eh. Nung naging assistant pa nga ni Coach Tim yan si Chot eh. So, mind games, medyo... Yun. Pero ako, alam mo, pag naglaban yung Ginebra tsaka talk and text, alam mo magiging pustahan dyan? Hahamunin ni Chot Reyes si Team Cone. Hey team, you want to bet the price? Gilas Coaching. Oh, di ba? Maaalala niyo yung mga nakaraan. Di ba? Di papakitaan sa Asian Games. Oo. Ano na ba? Gym bet. Pero ang ang maganda dito is buhay na buhay yung PBA ngayong conference, no? Yes. At saka Idol, no? Buhay na buhay dahil nandiyan ka. Totoo lang. Totoo. Hindi ako nang bubola. Mula nung lumitaw ka sa media, sa tri-media, buhay na buhay talaga ang PBA. Kuya Pabs, alam mo, favorite na nga kitang co-host dito. Kinukuking mo pa ako. Hindi. Totoo, Idol. Hindi. Ako, lahat na nakikita ko sa aking social media, mula kay Snow Badwa, may mga na sila eh. Kumbaga, sino ba ang nagbigay ng kanilang pampainit ngayon? Lahat ng pinag-uusapan natin dito, alam mo, sa totoo lang, kahit tayo, parang tayo nananalangin, nagkakatotoo eh, di ba? Pag pinipilit at bakit ganito, matatalo kayo. Ginaganito yung player, ito na lang lagi. Pag sinasabi ni Snow Badwa, ni Idol Snow Badwa, tingnan mo sila, na-attract sila, positivity, Idol. Kaya totoo, hindi po. Babs, di bali, wag niyo na akong bulahin. Wag kayong mag-alala. Wala na ako sa sports now, medyo mababawasan tayo ng story, pero sige, try ko dagdagan ng mga interviews dito para nakukuha na nga sa social media yung mga yung mga iba yung Idol Snow Badwa. Hindi ito cooking show para kapatid. Sabi ni JPLP Densuko, dapat to may 10% ka sa FB ko, Kuya Babs. Ito straight up sasabihin ko sa monetization Facebook ko. Hindi monetization Facebook ko, yung YouTube ko meron pero kakapraso lang 'yun. Kasi matik sa YouTube nagpapasok ng AdSense eh. Hindi ko monetize yung Facebook ko kasi ayokong pagkakitaan itong trabaho ko na to eh, 'di ba? So, yun nga sports daw, ang liit ng sweldo ko binigay ko pa sa mga tao ko eh. 'Di ba? Anyway,
So, Master Onin, Sports Now, ang huling 2 linggo na ba? Wala na tayo sa Sports Now, Idol. Hindi ko alam kung itutuloy nila, pero alam ko papalitan yata nila ng title. Kasi pag ginamit ginamit nila yung Sports Now, 'di ba? May snow doon eh. Pero teka muna, ba't ako na naging topic natin dito? Wala, totoo. Hindi, lang. Tatanungin ko kayo, pag pumasok yung Ginebra sa finals, no? And they are just 2 wins away, no? Yes. Ano yung magiging kahinaan ng Ginebra? Tingin niyo, ano yung magiging problema Big nila man, against Stoke and Tex? Big man, big wag- man. Densuko. Big man, Idol, big man. Aha. Hello? Big man. Okay. Big man talaga. Against rain or shine, ano magiging problema nila? Big man din. Kasi yung Fowler po, malakas sa loob eh. Idols, no? Malakas siya magbuhat sa loob. Yung Jody Vance, medyo bumagal ngayon si Jody Vance eh. Hindi na ganun kaganda yung kanyang footwork sa depensa. Tapos naman si Aguilar, ang nangyayari kay Aguilar, parang feeling ko, napapagod na rin yung Aguilar eh. No? Parang hindi... Ilang beses tinalo ng rain or shine yung Ginebra last time? 1-1 sila, di ba? Sa elimination. 1-1. 1-1. Hindi, 1-1, tama. 1-1 din sila ng San Miguel eh. Nakabawi. Oo. Hindi, kung ganito kasi ang dyan, Idol. Pero iba na yung iba na yung poise kasi ng rain or shine ngayon, Idol. 'Di ba? Nung iba na yung rain or shine na nakaharap nila nung elimination eh. 'Di ba? Tapos fatigue factor pa ng dito, Ginebra. Mangyayari. Hindi, dati kasi yung nakita ko yung unang game nila between Ginebra at saka yung first encounter ng rain or shine. Talagang ginawa nila doon. Sa Ilocos yun sa Ilocos. So, exploit nila si Japet. So, parang tinanggal nila sa equation si Japet eh. Nung tinanggal nila sa equation si Japet, medyo talagang doon nila tinambakan yung Ginebra din eh. So, ngayon, nung second game, hindi nila nagawa yun eh. Di ba, ang ginawa pa kay Japet, parang in-injured pa yata nila eh. Medyo... Tsaka ang magiging problema ng rain or shine, pag ng Ginebra, pag rain or shine na nakapasok, malalapad yung rain or shine, Brad. Isa pa yun, Belga. Maninipis tong Ginebra. Tapos Belga, yung dato. Tapos pag tinakbuhan sila, baka maging problema rin ito for Ginebra, although tumatakbo naman din kasi yung jeans, di ba? Kaso may debans ka, no? Tapos yung Japet mo, medyo pagod na rin yung mga tuhod, di ba? So, yan yung magiging problema lang dito, no? Pero ang lamang kasi ng Ginebra over Talk and Texas, mas may poise sila pagdating sa mga playoffs tsaka sa finals, di ba? Yan lang. Been there, done that sila eh. No, against Talk and Texas, ang Ginebra, ang magiging problema nila dyan, siguro si RHJ, di ba? And then si Coach Chot, kabisado niya yung laro din ng Ginebra. So, hindi natin alam eh. Pero ako, na-excite ako sa Ginebra Rain or Shine kasi animated yan eh. Ang dami nating aasahan kay Yengyong, mas ganadong magwala yan pagka maraming mga fans eh. Mas ganadong mas ganadong tsaka magmumura. Mas magganadong magmura yan pagka nagsisigawan yung mga fans, di ba? Tapos kanina nga na technical eh. Oo. Technical nga kanina eh. Isa pang maganda dyan kay Coach Yengyao is maraming mga sasabihin yan, di ba? So sa PBA, lalo na sa PBA. Yan ang maganda dyan. Sabi ni Delosa Jasper, bago natin viewer to, gandang gabi sa'yo, Idol. Sa tingin ko, hindi magiging issue ang big man dahil mas malakas ang big man ng SMB compare sa TNT and Ross. Okay, JPLP, pitas issue. Carlos said, kulang sa firepower ang Ginebra, yun ang magiging... yan pa, di ba? Pag mahirap sa Ginebra, mahirap sa Ginebra, kaya pagka nag-off night ito, off night sabay-sabay eh. Di ba? Saka yung... Nawawala yung kahit si Ko, hindi na masyado may score, di ba? Sa una lang eh. Di ba yung... Actually, ang stop lang talaga dati sa Ginebra, 3 lang. Brownlee. Stephen Holt, tsaka si Scotty. Baka yan. Scotty Thompson, swerte yung rebound. Ang mahirap kasi dito sa Ginebra, Idol, no? Pagka binangganan nila Belga si Japet, mag-hesitate na yan. Di ba? Yung Abarientos, pwede niyang laruin yung mga gwardiya ng Rain or Shine, pero pagka pinotakta siya ng mga defender doon, yun lang rin ang problema natin doon, di ba? So, pero ang importante ho kasi dito is Ginebra must win the semi-series with San Miguel versus San Miguel
no? And then let's talk about the Grand Slam na. Kasi wala na hong ibang purpose ang Ginebra dyan. This is the conference that they would want to win, no? The last 3 years. 'Di ba? Last conference kasi hindi sila ganun ka-hot dun sa first conference kasi 2 conference format lang tayo. 'Di ba? So tandaan ninyo, no? Yan ho ang talagang silently mission ho ng Ginebra, ang maka-Grand Slam, 'di ba? Coach Tim Cone wants that. LA Tenorio wants that. Kaya nga hindi pa nagre-retire sa LA. Sinabi sa akin yan yung gusto niya na matikman 'di ba? And even si Coach si Al Francis Chu, gusto rin niyang bigyan ng kumbaga parang Boss RC, kumpleto na. Okay na ako. Mission accomplished. 'di ba? Ayan na. Grand Slam tayo. 'di ba? So ito yung interesting, no? Ito yung interesting, lalo na nakuha na ng Ginebra yung upper hand, no? So tignan natin. Against Kuya Pabs, against sa San Miguel dito sa game number 4. So ano yung inaasahan mo? Ganun pa rin po. Sana naman si John Mar Fajardo, kinukulit natin ang management ng San Miguel. Kung gusto niyo manalo, huwag niyo masyadong ibabad si John Mar Fajardo sa loob. Kasi nga walang nangyayari sa laro ng San Miguel, pag si Fajardo lagi mong pinapabuhat, paikutin mo naman yung bola. Nawawala ng kumpiyansa yung mga kakampi, di ba? Ngayon, mas gusto nga natin na manalo ang Ginebra dyan, dahil nga, kahit ako, gusto ko rin manalo Ginebra. Pero, dahil sa ganda ng laro ng Ginebra ngayon, lalong-lalo yung, ako, bumibili ba ako dito sa, sino ba yung si Abarientos, RJ Abarientos, idol? Ang ganda ng floor spacing niya, no? Court general, ang galing. Kaya nga. Pero naalala ko si Hector Campos sa kanya nung unang panahon Pero alam mo, Kuya Pabs, maganda rin ito sinabi ni Juljun, mari-refresh si Junmar dahil 2 araw yung pahinga. Kaso may ensayo pa rin yan no? So siguro, bukas may ensayo na yan. Magandang tanungin yung San Miguel bukas, pinag-ensayo. Alamin ko bukas, Pinag-ensayo ba si Junmar? Maganda yan, Parang, yan yung kawawa naman, pagod po yun May nakita akong video, parang nangiginig si Junmar. Parang... yun nga yun, bro. Nagkaroon nga siya ng na-injure nga siya. Pinaupo, di ba? Tapos, pigil na pigil yung katawan niya. Tapos nanginig. Saka maganda pa dito, ito sinabi ni Lincoln 05, kailangan magpalit ng import ng SMB kung gusto nilang manalo. Medyo... Pwede pa ba yan ngayon? Pwede pa ba, Idol? Pwede pa, alam ko pwede pa. Adi, balik nila si alam ko pwede Jones ka. Hindi ko kasi alam yung si PBA pa iba-iba Pero ang intindi ko dito, pag nagpalit ka ngayon, hindi ka na pwede magpalit ulit. Once ka lang po pwede magpalit. Pag nasa bago. Ang ibig ko po sabihin, hindi ka na pwede ibalik yung dati. Para lalabas. Alam ko isang palit. Alam ko isang palit lang, parang ganun po. Gulo lang PBA. Gulo lang rule Di ba kasi hindi meron pwede, Miles Powell. May nangyari kasi Miles Powell si Miles Powell naka-reserve ata yan sa Ginebra Sabi ni Bray nakatupalit na sila si Semis ba nakapalit? Nga Nagpalit na sila Actually yung import nila bago tong si Onisike okay na Di ba? Bago. Okay na yun Okay na. Sino yun? Yung dating import? Si Adam Jones. Adam Jones. Adams, parang ganun po. Jordan Adams. Si Jordan Adams, bakit pinalitan pa Nagtaka rin ako dun Nagulat nga ako, nasa sports daw ako. Iba na pala import ulit. Di ko na may injury raw. May mga experience yun kaysa kay Onisike. Si Onisike, pang RPT, pang lang yun, national team lang ng Nigeria yata yun. Na-injured daw si Adam. Pero magaling din yung Onisike, idol. Magaling din po. Marunong maglaro. Ay kaso nga, basang-basa nga ni Brownlee. Yun ang problema doon. Yun nga lang. Wala sa caliber ng Brownlee. Yung tinalo nila ng 49 points si Jordan Adams yun nung import Oo nga. Pero anyway, alam nyo kayong dalawa araw-araw kayo nandito, baka mamaya mapasweldo ko na kayo niyan Dahil araw-araw. Hindi, okay lang. Mas maganda. Bisa inom tayo, Kuya Paps, kaya lang ang layo mo dito sa... Ikaw ba, Densuko, nasa ka ngayon? Laguna ako idol. Nasa Laguna, pwede kami mag-inom. Ay, malapit tayo doon sa kay Kuya Paps, sa taga Bicol to Makati ako, Makati. Makati ka. Oo, pero Makati ako. Isa akong tropang yakman. Okay. Punta tayo kay Troy Rosario. Last topic tayo ngayong gabi. So ano magiging best move for Troy Rosario? Unahin kita, Kuya Pabs. Ulitin ko ulit. Kung ako si Troy Rosario, ABL ba or Japan or Korea? Ano o ABL? Korea ko? KBL. KBL,
Di ba may Asian Basketball League? KBL, yung sa Korea. Kung ako po ang tatanungin, kasi operan mo ba naman ako ng 19,500 o kaya 20,000, di ba? Almost 1 million na yon. Doon na lang ako, idol. Pero, kung ako po ang tatanungin naman dito sa, palaruin mo ako rito sa lokal, ang mas gusto kong piliing maglaro, dahil yun naman talaga yung pinaka-the best talagang pwedeng mas kampante ako, at hindi na lang ako mag-Ginebra. Bakit? Ba? Bakit? Unang-una, Tama. mabibigyan ako ng playing time ngayon dahil yung laro niya, pwede siya sa 5, pwede siya sa 4, di ba? Maganda yung maglaro ngayon si, maganda ang maliksi. Di malaking tulong niya ngayon kila Jody Vance, kila Japet Aguilar, pag galimbawa naman. Ang problema kasi dyan, idol, ang sabi mo nga, kaya hindi yan gumagalaw si Del Rosario, si Rosario, kasi ayaw naman niyang maging mukhang tatawaran lang naman siya. Inaantay lang naman yan ofera ng Ginebra. Ewan ko kung ino-ofera nila. Sana naman po, bigyan nila ng pagkakataon at ofera nila. At dun sa tamang presyo na maibigay ng ino-offer ng iba. Kaya, diba maraming nagmamadali dyan na... Ang worry mo kasi kay Troy dito, boss, pag sa Ginebra o sa San Miguel, baka mga 2 years, nasa Northport o kaya terra firma na siya, which is yun yung ayaw niya. Gusto niya long-term championship, di ba? Yan yung nung nakausap ko siya, sabi niya gusto ko long-term, gusto ko championship. So, ano doon Magnolia? Magnolia? Magcha-champion ba sila kay Chito? Hindi. Ay, di, palitan na lang nila muna si Chito, Chito Victolero. Kumbaga sa sinigang yung yung Magnolia nilagyan na ng suka tsaka pilit tinahabol ngayon yung lasa, hindi sampalo ka nilagay eh. Ganun nakagulo yung nito eh. Gulo na. Alam mo ang problema po kasi sa SMC nitong mga dalawang ito. Coach po, so sa totoo lang po. Kasi kita mo, 4 na import nagrereklamo ngayon si Victolero eh. Doon daw sila natalo sa 4 na import na pinagpalit-palit nila. Nagsisi siya ngayon. Siyempre, kanino decision making yun? Kasalanan niya yun. Siya yun eh. Oo. Kaya nga po, kanino nga, yung coach pa rin ang sisisihin doon. Siya pa rin yung... Ito nga nakakatawa sa Magnolia. Nung nag-drop sila, di ba? Yung mga San Miguel team, nag-drop kung sino-sino lang ang mga pinagdadadrop nila. Di ba? Unlike yung Lastimosa, injured pa ata. Di ba? Tapos nung kumuha sila ng import, yung Ray Bonteray, sinabi na nga namin sa Sports Now na pinagpilian lang ng conversion, kinuha pa rin nila. Di ba? So turns out, is a bomb. Di ba? So, kulang sa research yata itong coaches sa San Miguel. Lalo na si Coach Chito Victolero eh. Di ba? Dapat balasahin yun, hindi player. Oo nga. Pero anyway, wag tayo kay Chito. So kung pupunta sa Ginebra, sa Magnolia po, pwede si Troy. Kaso yung championship, medyo matagal pa yun. Kailangan na naman ng wingman. Kailangan na naman ng shooting guard na bata. Di ba? So, hindi long-term yung pagiging contender dyan ng ng Magnolia eh, 'di ba? Kung sa Ginebra siya, yan, instant contender sila. Kaso kailangan pa rin talaga ng isang big man na naman ng Ginebra na hindi front to the basket kasi front to the basket big man to si Troy eh. Diba? I just know. Yung mag-disband sa PBL na Manila Star. Bakit hindi na later si Greg? I don't think babalik pa siya. Greg hindi na. Si Greg, Hindi, kasi mukhang wala na rin naman eh. Mukhang gusto nang bumitaw ng Manila, Manila Star ba yan? Manila Batang Sampaloc. Batang Sampaloc, oo. Kunin na lang po nila ulit si Slaughter. Gula pa naman ang laro ngayon eh. Hindi, malabo si Greg. Malabo po. Inalok. Sabi ko na nga sa'yo kahapon, pare, inalok na yan ng San Miguel ng same kontra kay Junmar, hindi tinanggap eh. So malabo na ganun po. Sayang Troy muna tayo, Kuya Pabs. Troy muna tayo, ha? Troy muna pag-usapan natin para hindi maiba. Nabagit ko lang po yung sentro. So si Troy, kung nawala tuloy ako. So kung sa Ginebra naman siya, okay sana, contender yung team, kaso kailangan pa rin talaga ng legitimate big man ng Ginebra ngayon. Kasi nga, lumaki rin yung ibang mga teams, di ba? Lumaki rin yung Rain or Shine, ilan ng 6-7 ng Rain or Shine, lumaki rin yung Converge, lalo na, di ba? Tapos itong San Miguel, andyan pa rin yung Junmar Fajardo. So, kung kukunin nila si Troy, ano pa to? Gagamitin lang nilang pandepensa na big man kasi kulang pa rin talaga sa big man yung Ginebra eh. Pero ando din yung championship na potential niya. Di ba? Kung sa San Miguel naman siya, ayan, magaang-gaang ang trabaho niya ron dahil may Junmar, lalaro lang siyang 3 o 4. 'Di ba? Kaso, yun nga,
Di ba? Pag nag-rebuilding yung San Miguel, no, tapos bumaba ng konti yung laro niya, hindi mo alam ang utak ng mga boss Northport doon. yan. Dispatch ka agad, di ba? Tapos may dumating na mga bago kasi sila pwede nang doon pumasok yung sino ba yung mga big man ngayon sa collegiate o sina Kai Soto. Hindi natin alam yung Kai Soto, baka biglang bumalik dito sa Pilipinas yan. Di ba? So kung lalaro naman siya sa token text, baka mamaya after 2 years, hello Blackwater, ganun na naman siya, di ba? So, ako siguro naniniwala ako dito pag nanghingi ng kontrata si Troy sa susunod na pupuntahan niya, lalo na't multiple team, no? May mga sister teams, baka humingi ito na wag siyang i-trade. Kaso, hindi ko alam kung ibibigay ng kuponan yon. So, ano yung magandang option natin dito for Troy Rosario? Kung converse naman siya, no? Kayang ibigay yung hiling niya, ano ba mga negatives din suko pagka sa convert siya? Medyo matagal pa siguro to. 1 taon pa to, 2 taon pa to bago maging championship caliber. Although, yung All Filipino, I am really excited that seeing Converge, di ba? Excel. Yeah. Kasi kung sa Converge, kasi tama ka nga, medyo lalakas yung Converge, Idol. Pero nakikita kong negative doon, ang lalaki ng Converge. Ang lalaki na ng mga players eh. So, saan mo siya isisingit doon? 6'7" siya. So, ang lalaroin na lang niya doon, 3-4-5. Hindi naman siya pwedeng maging gwardiya doon, di ba, Idol? So, tingin ko, yung game niya, sa first 2 years, gagamitin yan. Pero in a long run, pag na-develop na sila Balti dyan, tsaka sila Havillonar, sila Ben Phillips, tsaka sila Aranya, mawawala yan, iti-trade lang yan, mawawala lang ng playing time. Ang sa tingin ko, as Idol, tama si Kuya Pabs pwedeng abroad eh. Pero sa tingin ko, ang best option talaga ni Troy para sa ngayon is Ginebra. Alam niyo kung bakit? Kahit ako kung ako player, kahit bigyan ako ng mas mababang sweldo in a long run, tingin ko mabababi ko rin yung kikitain ko kasi sa bonuses eh. Kasi yung Ginebra, every time nasa semis yan eh. Idol din Soko. Di ba na-interview yan ni Idol Snow na parang binabanggit niya, hindi naman daw na siya bumabata. Tingin ko niyan, offer ang pera hindi naman mukha daw siyang pera. Pero 32 pa lang si Troy. 32 pa lang. Oo. Pero yung peak ng career niya, Idol, nandito na siya. Kaya nga gusto niya niyang pumosisyon sa pinakamagandang team na pwede nga madala siya sa championship. Pero ito tanong ko ngayon. Tanong ko ngayon sa iyo, Densuko. Sabi ni Antokis DM, Converge baka di siya mag-champion doon. Tingin mo ba? Totoo. Hindi talaga. Ay, wala ka sa champion. Hindi magcha-champion. Converge, Idol? Hindi ka agad-agad, Idol eh. Sa tingin ko, first 2 years pa yan eh. Medyo, parang yung rain or shine ngayon eh. Nagpipik pa yan eh. Medyo, yung rain or shine, hindi naman nabuo yung team na yan ng overnight. Ibig sabihin, hindi siya may process. Pero ito tanong ko, yung pyesa ba ng Converge, tingin mo hindi pa championship caliber yan? Oo, yan ang sunod. Yan nga ang ko-comment ko diyan eh. Experience na lang ang kulang dito, 'di ba? So, kasi may mga instance na pwedeng mabilis mahinog to kasi ang lalaki nito eh. Basketball laro, basketball is a game. 6'5" ata halos ang pinaka-average niyan eh. 'Di ba? Tapos pag pumasok si Delta, hindi ba nila bubuhusan 'yan? 'Di ba? Tama po. Diba? Hindi, sa tingin ko naman pag pumasok si Delta na, pero I don't think hinaharang nga sa board. Tama sa amin. Hindi, magko-coach siya eh. Magko-coach siya eh. Hindi mo siya pwedeng pigilan diyan kasi Idol Snow, ang ganda na ng labas nila. Yung Brian Santos, pumuputok, ang galing, di ba? Magaling na rin yun eh. Kuya Pabs 3-4 lang. Pero yun nga, sabi nga ni J. Rason, hintayin daw ma-full roster ang Converge bago tayo natin pag-usapan. Pero ako kasi ang kumpiyansa ko naman sa Converge, magaling yung mga coaches nito. 'Di ba? Andiyan si Raiko. Andiyan si Charles Chu, sila Willie Miller, Daniel Miller. Yan yung yan yung niyan eh. So, alagang-alaga pa sila. 'Di ba? Pero sana Idol, tuloy nila yung yung Mikey Williams eh. I think tingin mo ba partner pag umupo si Delta, pag sinabi niya na kunin niyo si Mikey, gawa ng paraan, 'di ba? Trade natin si Naka-silent ban ba yan? Naka-silent ban po ba si Mikey Williams? Hindi. Hindi kasi tine-trade ng token text eh. Ba't hindi binibitawan ng token text? Wala nga kumukuha, Idol. Siyempre, yung token text,
hindi nila pinaban si Mikey para gusto nilang may makuha din, 'di ba? So ito matindi diyan, tama 'to sinasabi ni Lens. Pag pumasok pag nakuha nila si Mikey, assuming Oo, kasi nasa ano yan eh, nasa plano ng Converge yan eh. Pag nakuha nila si Mikey tapos naglaro pa si Encho, nakuha rin nila si Encho Serrano, kompleto na sila. 'Di ba? Yes. Guardia mo, Stockton Tumalon, 'di ba? Meron ka Shawnee Winston, may Encho Serrano, may Mikey Williams ka, kompleto na yung backcourt mo. 'Di ba? May Williams ka pa, may Santos ka pa. 'Di ba? So sa number 3 mo, sino number 3 mo? Makuha nila si Troy, pwedeng mag-Troy. Yes. Tapos meron kang Justin Baltasar, may Justin Gitna na lang kulang nila eh. Isang malaking big man, kompletong-kompleto na 'to eh. 'Di ba? Ang buhot nga lang medyo yatot maglaro eh. Hindi, si Ambohot kasi pwede mong i-trade asset 'yan para makuha mo si Encho eh. Ayun, mangyayari po doon, no? Sa Phoenix. Tapos hindi ako magugulat kung pumasok si Delta dyan, si Arwin, kukunin din nilang isa pang coach. Yun ang isa pa, idol. Diba? Baka biglang pumasok si Arwin Santos. Kaya nga eh. Anyway. Nandyan na si Kabagi, di ba? So ano pa maganda, bukod sa Converge, ano pa magandang puntahan ni, sa Korean Basketball League may offer. Sige, try ko nga tanungin bukas yung agent niya. Sa Japan may alok yan eh, last time. Pa kaya lang, ang magiging problema niya kasi sa Japan, February pa yata yung next season ng Japan B-League. So, o June pa. Ongoing ngayon, di ba? So, June pa yan. So, maghihintay siya ng halos 1 taon. Ang bigat nun. Di ba? So, bababa yung laro niya doon. Bababa laro niya. Di po ba Danny Espiritu ang agent yan? Si Danny, tanungin ko kayo, mga viewers, saan maganda pumunta si tulungan niyo naman kaming 3 rito. No? Nag-aaway-aaway na kami. Saan maganda pumunta si Troy Rosario? Ha? November, may team na yan sa GSM, sabi ni Jerome Coronel. Hindi gumagalaw po yung Ginebra. Kasi sabi sa akin ng taga-MVP group, kinausap nabulungan. Anong bulungan? Sabi namin yan, huwag nyo nang galawin. Diba? Hindi gumagalaw eh. Gumagalaw ba si Longhair? Si Rapunzel, gumagalaw ba si Rapunzel? Hindi gumagalaw si Rapunzel. Diba? Nagkataon na nasa abroad pa si Rapunzel, nakabalik na yata ng isang araw. Wala, di ba? Pero kung ako sa Ginebra, gagawin ko yung paraan kasi marami akong paggagamitan dyan eh. Tandaan ninyo, lumalaki na ako sa San Miguel lumalaki ho yung lineup ng mga kalaban ninyo. Yung dati na sinasabi ninyo na sure ball na Ginebra, sure ball na San Miguel, di ba? Sure ball na laging andyan yan eh. Laging ganun yung dati. Ngayon hindi na ganun eh. Tandaan mo ninyo, hindi na ganun ngayon. Hindi ganun. Di ba? Idol. Tapos yung partner, yung Phoenix pa, hindi natin binabanggit. Isang big man lang rin ang kulang yan. Ang lakas niyan. Di ba? Idol, ako may point lang ako. Kunwari, assuming matalo yung ngayon, Ginebra. Sabihin natin matalo ngayon sa series sa San Miguel. Gagalaw yan. Gagalaw na yan, team ko. Malamang Troy. Basta eto tandaan mo, partner. Isa sa Ginebra at San Miguel ang matalo, gagalaw yan. And kung matalo ang Ginebra, gagalaw yan. Kung manalo ang Ginebra sa series after the conference, gagalaw yan. Gagalaw yan. Gagalawin ng Rapunzel, galawin ng baso, Rapunzel. Ganun yan. Di ba? Ano po yung sabi ng kuliglig mo, idol? Puputulin. Pero talk and text, ayan, sabi ni MTech to Y2K sa talk and text daw. Ayaw nga siya. Ayaw ng asawa ni Troy si Jot. Hindi. Yung Japan tsaka Korea talaga din ang kanyang option. Meron siya niliisip sa dalawang. Ito naman ang problema mo dyan, partner. Sa Japan at Korea, at 32 years old, and as 6'7", kalaban mo dun, international import. Yan yung naging problema ni Justin Baltasar. Sipin mo, naglaro siya dun, hindi siya nabigyan ng break. Kasi kapalitan niya, Egoy. Di ba? So, ewan ko yung Phoenix kung gumagalaw dito kay Troy, magandang destination din niya, Phoenix, kaso mga 2 taon pa to. 2 taon pa to. Playing time ando dun sa kanya. Pero yung championship, 2 taon pa siguro to. Kung hindi gagalaw. Kung hindi ite-trade si Perkins. Di ba? Di ba? Oo. Sabi ni Antokis DM, Ginebra na yan next week, abangan nyo, ha. Hindi nga gumagalaw si Rapunzel, hindi gumagalaw. May nagtanong dito kanina. May nagtanong dito, teka balikan ko lang Sandali. Tsaka ayaw naman lumapit talaga ni Troy Rosario doon kasi bababa yung value niya. Yun yung tanong. Ito may nagtanong, di ba di na lang siya lumapit sa GSI sa San Miguel? Pag ikaw lumapit doon, kung magkano lang ibigay sa'yo dyan? Bababang value mo, siyempre. Oo. Ikaw ba naman ang lumapit eh?
Sa ano kaya? Sa Terra Firma kaya? Wala pera yun eh. Wala bang pera? Saka Meron naman. Malayo ang championship. Rain or shine. Mukhang malabo. Northport. Malabo. Hindi bibigay ng 800 pa. Balik kaya sa Blackwater. Hindi na, may alok pa yung Blackwater. Naman malaki, idol. 900 kayo eh. 900,000. May alok pa yung Blackwater. 800 yun. 5 years. 800 pala. 5 years. Oo. 5 years. Tapos, wala na. Wala na siya ibang pwedeng takbuhan yung yung Blackwater kung may offer sa kanya, maganda rin po yun. Pwede niyang gamitin yun eh. Lens, Ross ba walang offer kay Rosa? Wala, hindi gumagalaw ang Rain or Shine ngayon. To, alam niyo naman si Coaching, tutukayin niya sa playoffs. So, idol, bakit pumayag si Longer na hindi galawin si Troy? Alam naman niya na kailangan ng Hinebra ng Bigs. Nakiusap. Eto, baka nagkukwentuhan tayo dito na baka mamaya nag-deal na sila ng Converse. Alam ko, makikita sila any moment na Tignan natin. Yun. Tignan natin. Bukas, alamin ko. No, pero mas magmamaterialize yung Troy to Converse. Ako tingin ko, Converge dito. Di ba? Kasi ang istorya kasi ngayon ni Troy, may offer sa kanya yung Token Text. May offer yung KBL tsaka yung Japan B-League. Hindi niya masyado siniseryoso yung Japan kasi next year pa to. Next year pa siya susweldo. Unless siguro sabihin ng Japan na, sige, pasweldoin ka namin. Bigay ko agad siya mo, diba? Sweldo agad siya, pwede yan, diba? Yung KBL naman, magdadalawang isip si Troy dyan kasi ang kalaban niya, mga international import, tapos baka 2 taon lang ang karir niya doon, 32 na siya, diba? Saan siya pupunta pagkatapos niya, diba? So, ibig sabihin pag binitawan siya sa Korea, mababa na value mo dito sa kaya nga 5 years Kaya nga dito sa PBA, kung may magbigay sa kanya ng 800, 700, 5 years, go agad siya, diba? Kasi so long term yun, 5 taon yun. Sa Korea, kumita ka ng 1 million, 1 taon, 2 taon ka lang. Di ba? So, yan yung mga option. Ito yung option niya ngayon. Token Text may offer. Blackwater, mukhang binaba na niya yung offer kasi nagpaalam na siya So, malabo na yon, di ba? So, isa na lang yan. Japan tsaka Korea, 3 na lang. Di ba? Yung Converge meron, 4 ulit. Di ba? Yung Hinebra, hindi pa nag-aalok. Ngayon, ang mangyayari dyan, dahil yung Token Text, parang ayaw ng balikan, di ba? Yun ang pagkakaintindi ko. Kasi tinapon nyo na ako Ba't ako babalik? Di ba? Parang ang sakit naman sa amin nun. Tapos baka mamaya 2 years, sa Blackwater ulit ako. Di ba? Lalo na, maglalaban pa sila para kay sino tong yung second round pick na import? Second George King. Pick. Ha? Si Bearfield? Sino? Bearfield. Kaya lang yung Bearfield, San Miguel last time. Ano pa ba? Pagka-draft. Wala na po yung baso. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ba kayo naniniwala sa akin pag sinabi ko? Ha? Okay. Naniniwala, ikaw pa idol Si Troy ngayon. Umagaw wala yung baso Ito na, yung sitwasyon niyan. Japan, matagal siya makakasweldo. Matagal siya maghihintay. Diba? Korean B-League, baka 2 taon lang siya. 1 taon. Diba? O 2 years at the most. Token Text, nakakabuisit yung itsura ng coach Parang gano'n. Diba? Yung Hinebra, hindi gumagalaw. Yung San Miguel, hindi gumagalaw. Magnolia, hindi gumagalaw. Converge. Di ba? Susulot yan. Di ba? Unless gumalaw din yung Phoenix. Di ba? Baka kaya hindi lang gumagalaw, idol. Hindi dahil sa nabulungan din. Baka focus muna yung San Miguel sa playoffs. Hindi gumagalaw. Pag hindi sila gumagalaw dyan, pag hindi sila gumagalaw dyan, wildcard tong Converge, di ba? Alokin ng 700, may nag-comment dito, 700, tapos sa 5 years, kukunin ni Troy yan, di ba? Tapos pwede pa niya sabihin, di ba, pag upo na ni Delta, boss, baka pengi naman coins, di ba? Marami kang coins sa swimming pool, di ba? So, dali lang nun, sige, ganun agad yan, di ba? Tandaan nun ninyo, yung mga Pineda, pag bumuuho ng team yan, nung ginawa nga nila sa NBA dati, Pampanga Dragons, di ba? Dalawa pa nga ang team yan sa di ba? Ayan, kaya pagka, ito masakit yan. Pag nakuha ho, ito dapat yung San Miguel gumalaw na ho kay Troy. Kasi pag nakuha ho ng conversion, masasakit ho ang ulo ninyo. Irreversible na yan. Di ba? Irreversible na yan na partnership. Di ba? Mas lalong malakas. Sipin nyo, kompleto na sila. Bata, matangkad, may backcourt, may veterans, may mga rookies, kompleto, 'di ba? May mga magagaling na coach. Tandaan niyo San Miguel, mas magaling yung coach ng Converge kaysa sa mga coach niyo, ha. Tandaan niyo. Team cone lang ho kayo, the rest sino na? 'Di ba? 'di ba? Okay? Hindi na cone.
Oh. Okay. So yun na muna siguro mga idol. Salamat sa inyo. Bukas ba? Ay Kuya Paps, bukas ano ka? Nood mode lang kayo muna ni Densuko. No worries po. Dito lang playback. Pwede na. Dito lang kami. Tuesday Dito na tayo. Basta support namin sa iyo, idol. Sa mga nandyan, salamat sa inyo. Try ko kumuha ng mga interview bukas para kay Boss Dodo. Ha? Okay, sana hindi naman yung system ko kasi mahirap ako. Kamusta na, boss? Okay naman, nagpapagaling lang, no? Pero try natin hilahin din one of these days. Okay, sabi ni Jerome Coronel, sangkan channel na boss. Wala na, ayoko muna mag-channel, nahihirapan ako. No, tapos ilalagay sa yung mga tauhan, mga ewan ko ba? Anyway, salamat sa iyo, guys. Thank you so much, Kuya Pabs and Kuya Densuko. Thank you. Love you both. So, kita-kita po tayo ulit dito sa Playback on Tuesday. No, pero pagka kinatay ko bukas, kaso mapapagod naman ako. Matagal na kami ni Boss Dodo eh. So, kita-kita tayo on Tuesday. No, love you all. Salamat, Jembang24. Sabi mo mag-e-air ka. Bye-bye, everybody.